Si Coach Ryan? Yes? Yes, Coach, I'm here. Yun, oh. Ayan. So, ulitin ko lang po, magandang gabi. So, this is round 2 of our podcast for today. Kasi kaninang hapon, we had 1 o'clock podcast. Alright? Pero today is May 2. So, tapos na po yung Labor Day para dun sa mga nanganak. Ay, sorry. Doon sa lahat ng mga freelancers, sa lahat ng mga part ng labor force. Ayan. So, ngayon, today is May 2. So early this afternoon, we have a 1 p.m. podcast. And ngayon, this is the culmination. So ngayong 7 p.m. Dapat back to na podcast. It just so happened na pang UK time to si Lance kanina. And by the way, Coach Ryan, eto si Lance is 21 years old. 21 years old, nagkabahay na, nagkasasakyan na. Lahat ng yun nangyari at the age of 20 kasi magbe-birthday pa lang siya, magto-21 pa lang siya ngayong October. Kanina we had the podcast, so nag-share siya ng kwento niya. Pero he started hindi freelancing, pero natuto siyang makipag makipagsapalaran ganun at the age of 17. Wow, Okay. bata. Bata. Yes. And eto ngayon, yes. And ang guest natin for tonight naman is galing sa BPO. Ay, sorry. BPO talaga. Hindi, pero dating nag-BPO coach, no? Nag-BPO ka rin ba dati? Tama ba? Like, Yes, was it few months, 1 year? I forgot yung sa last podcast natin. um, ano siguro, mga almost 2.5 years siguro. Matagal din. Oo, matagal din. Kasi ako times 2 lang mga 15 years. Ay, hindi pala, times 6 yun Dati, no? Yung dati, 255. Yes, sa BPO. So that's what happened to me. Pero, gusto ko lang balikan, guys. This is the return of the comeback. oo nga, Ganun no? With Coach Ryan kasi hindi, siya pa lang yung first time sa lahat ng na-invite ko na podcast na nag-round 2. So ito na yung round 2 natin ngayon na session kasi last October, 'di ba ako noon sagana tayo ng podcast last year, October. Then November, December, ngayon na lang uli ako bumalik ng podcast. Pero ito maganda kasi every Friday na natin siya gagawin. Tuloy-tuloy na 'to. nice. Hanggang para gagawin na nating habit to para sa mga freelancers to. Gift natin para sa mga freelancers. So, Coach Ryan, palakpakan nga muna natin si Coach Ryan. Virtual clap na lang po tayo kay Coach Ryan. Ayan, so palakpakan po natin siya. Yeah, so Coach, can we naka-cam ka ba ngayon? Can we see you now? Ayan. Yes, So Coach. habang meron ng PowerPoint presentation. Ayan. So eto oy, Ay, yun pa rin oh. O yun pa rin oh. Yun pa rin si Coach. Oh, parang nagpagupit ka ba or ano? Pero parang walang pinagkaiba nga eh. Ganun pa rin si Coach Ryan. background. Yes. Oh, yung sa background. Oh, so mahilig ka sa ganito na background, which is Ah, good. hindi naman, Coach, tamad lang ako magpalit-palit ng background. Ito yung mga Google Ads students ko, tinuruan ko sila naman ng parang office na background, parang professional. Bakit? Para pag meron ng ganito with the client, parang, oops, okay to parang may dating. Di ba? Every single inch na or thing na pwede nating gawin para to elevate yourself, yung tingin nila sa'yo, uy, okay to parang ganun kaagad. Kasi hindi pwedeng pantay kayo. Kailangan during strategy call or during the interview, they see you as someone na parang lamang ng isang paligo sa kanila, di ba? Kahit wala kang experience, pero they should see na, uy, okay to si Ryan lamang to ng isang paligo. Parang ganun eh. Pero ito, ganito, okay naman to na background this is good. Pero basta tinuruan ko lang din sila na dapat parang may office background ka so that when they see you, uy, okay to parang nakuha mo kagad sila ng konti, may 1 point ka na kagad. Oh, pero you stack those 'di ba? Yung parang you leverage anong pwede mong gawing advantage. Let me ask you this muna bago ka mag-share ng mga tips mo kasi baka 5 oras mo i-share yung tips mo how to find, five ways to find clients. Depende sa level, 'di ba? Level nila Ah, beginner ba sila? Ay yung meron ka pang parang supreme okay. freelancer ka na term na ginagamit. Okay, pero what happened to you since October last year? Siyempre gusto ko muna, hindi, ito muna coach na lang para dun sa mga bagong sali pa lang ngayon sa podcast or first time ka pa nilang nakita, can you tell us like sino ka, ano yung story mo for like the next few minutes lang para mabalikan nila. Sino ba to si Ryan na to? Bakit nagko-coach din dito si Coach Ian in ganun na case? So, yun. Sige, go ahead.
Sige. Thank you, Coach Ian. So, first of all, guys, gusto ko lang mag-thank you kay Coach Ian. And he's right. Second, second guesting ko na to. Yung first guesting ko sa kanya nung October 18, medyo nagsisimula pa lang ako noon na parang mag-influence sa other freelancers. Ako kasi pang 11th year ko na to sa freelancing industry. Tapos last year ko lang talaga ako nagpaka-active online. Naturo kasi nung mga mentors ko na come from a place of help and try kong tumulong sa ibang freelancers then mag-share ng experience. Tapos yun nga out of nowhere biglang nag-message sa akin si Coach Ian kung gusto ko daw mag-guest sa podcast niya, and hindi na ako nagdalawang isip, nag-yes kagad ako kahit hindi ko Walang no choice. kahit hindi ko siya kilala sabi ko sige Coach, go. Tapos etong second na nag-guesting ko na to, hindi rin to planado binigla lang rin ako ni Coach dito last week nga namin dapat to gagawin, kaso may ako noon may parang coaching ako one-on-one. Tsaka basta busy ako nung Friday last week kaya hindi ako natuloy. Kaya ngayon siya na schedule. Tapos bigla niya lang rin ako niyaya. Pwede ka ba mag-guest sa podcast ko? And oo kagad ako, wala na Basta si Coach Ian. Oo kagad ako diyan basta free yung schedule ko, ganun. So yun yung story namin ni Coach Ian. Tapos at the same time yun nga 11 years na ako dito sa industry. Tagal ko na yun nga. Nag-start din ako sa BPO. Tapos yung nag-start ako noon kasi nung time na yun buntis si Mrs. ko. Tapos nag-settle kami dito sa Tarlac. Tapos yung pinsan niya freelancer na rin. Tapos sa kanya ako nagka-idea na pwede pa lang magkaroon ng work from home, gano'n. Then doon ako nag-start. Ang una kong gig hindi gig, talaga naging trabaho ko siya for 7 years. Yung isang client na yun is transcriber. So 7 years ako nagtagal sa kanya. Tapos at the same time, nung 7 years na yun, habang tumatagal ako, doon na rin ako natuto ng iba't ibang skills, mga ganyan. Tapos doon ko rin natutunan na sa freelancing pala, pwede kang multiple clients. Kumbaga, unlike sa BPO, di ka naman pwede. Mahirap mag-2, 3 trabaho doon pero sa freelancing, pwede pala siya. Lalo yung mga project-based na gig. So, yun, doon ako nagtuloy-tuloy hanggang sa 11 years na. Tanda ako na sa freelancing. So pag ikaw compare ako, this is my second year pa nga lang sa freelancing pala no. And hindi, naka 2 years na, hindi. I would say 2 years pa lang kasi kahit na nung na-stroke si Mrs. tumigil sa corporate world, nagpahinga pa ako ng 8 months Hindi ba ako naghanap ng trabaho? Pero syempre, when the funds are depleting, nauubos na, doon ka na mag-iisip, shicks, kailangan ko na maghanap ng trabaho. Pero sa totoo, hindi talaga accidental na funds depleting din yun kasi in 1 hour nga lang I lost 250,000 Wow. Dahil sa trading, parang ganun na case. In 1 hour, that's what happened to me. Kaya, shicks, maubos na yung pera ko kagad. Inisip ko na kagad yung mga pills. So that's what happened. Pero so, eto pala coach, hindi kasi eto nakita ko ngayon, aside sa copywriting kasi, alam ko you're offering, I don't know if it's a free course yung sa medical VA, tama ba? Parang ganun na case, you're also doing that one. So alam ko na ngayon yung pinanggagalingan kasi dun sa transcriptionist ka dati, syempre more related on the medical field din. So possible yun, di ba? Kaya that's the reason. And you built connections. So kaya eto na rin, why not mag-offer na nga rin din ako? Aside from that freelancing yung ganun na case. Tama ba? Isa din yun na reason. That's why you're offering yung MedBA. Are you doing that now? Are you offering that now? Hindi bring course ba yun? Or what? It's gonna be a paid course in the future? It's gonna be a paid course, Coach. Actually, yung medical VA, dental VA siya. Dental VA pala. Sige. Dental VA. Siya, kasi yung meron akong isang naging client for email copywriting. Tapos dentist siya. Filipino dentist, pero taga-US siya. Tapos doon nung naging email copywriter niya ako, doon ako nagkaroon ng insight sa dental industry na maliit lang yung community nila, tapos malakas sila maghanap ng virtual assistant kasi nga sobrang busy nila sa mga offices nila. Pero as a virtual assistant, hindi talaga ako sobrang doon. Yung mga kakilala ko, yung misis ko, tsaka yung mga fellow virtual assistant, sila talaga yung naging virtual assistant ng mga dentist. Kumbaga mas
mas marami silang alam gawin doon. Tapos, Ayun. tapos nung inisip nilang magtayo ng community about dental VA. So, nag-join ako. So, parang ako na lang yung nag-market sa kanila, ganon. Okay. So, kumbaga lang ako, pang front lang nila ako, pero sila talaga Mm. yung mas may alam. Kasi yung alam ko sa dental is medyo shallow pa lang, like lang ako copywriter, nagsusulat, pero sila talagang nagte-take sila ng mga dental offices, nag-handle sila ng phone calls, gano'n, mga insurance, yun yung mga ginagawa nila. Yun yung hindi ko na I see. oo. Pero if ever they want to go with the DVA, PhD ba yung ganun na part? Akala ko talaga sa'yo to. Pero yun pala, okay. So ngayon nalinawan na ako. So ikaw pala yung ikaw yung ay hindi, sorry, joke lang just kidding. Nakita po Ikaw ito. yung front nila, yes. Ikaw yung front nila, yeah. Oh, Oo. so that's good. So ngayon, so who's gonna train for those dental VAs? Sila na doon. Oo, Sila na ba? sila yung may mga coaches doon na magte-train. Free naman yung community Pwede naman kayo mag-join doon kung interested kayo sa sa dental industry. Yan, hindi naman kailangan doon na meron kang background sa dentistry kasi nate-train naman. Yun yung plano namin parang magbi-build kami ng course na parang training on how to become a dental virtual assistant. Ganun. Yung mga napag-aralan nila sa agencies tsaka sa mga dental clients nila, yun yung mga ituturo nila. Sige coach, mamaya i-share mo yan sa bandang dulo na part. I-share mo yung link na yan for anyone na gusto ring mag-consider who wants, maging dental VA if they want to. Okay? Pero, ang pinaka talaga natin ngayon, goal natin ngayon, merong ituturo na 5 oras. Ay, hindi 5 oras to. Si Coach Ryan, 5 ways to find freelancing clients based on your experience. Depende kung saang level kayo ngayon. Pero alam ko lahat kayo makaka-relate kasi yung iba dito sa inyo, beginner, yung iba dito sa inyo, veterano na. O nakita ko nga si Marie. Marami din dito sa inyo, veterano na, marami ng clients. They know how to find clients. Pero, bakit 5 ways? Kasi what works for Ryan or kay Ian may not work for you, di ba? Hahanapin mo kung saan yung hiyang sa'yo. Kailangan kasi kung saan ka na part na nai-excite, humanap ng client, di ba? Pero kung kaya mong gawin yung 5 nga, mas better yon. Kasi kaso depende kasi. Kasi hindi ito coach kapag hindi na ako hinahanapan ng portfolio or resume. Actually, mga 5 to 10 minutes lang kami mag-uusap. Parang bayaran na nga lang yung pag-uusapan Kasi na-refer ka na, kilala ka na nila, yung ganun na case. Pero kapag hindi pa, ano yung gagawin mo if you're starting from scratch? Or I don't know, like maybe 1 year or 2 years ka na. Pero ang technique lagi niyan is kailangan mapakita mo yung galing mo. You have to showcase what you know. Lamang ka ng isang paligo sa kanila. Okay? So with no further ado, Coach Ryan, you can share your presentation if you want. You can share your screen. Okay? Pwede mong gawin yon. Gusto mo bang ikaw naka-center of attraction o hindi na lang para yung gano'n? Pero you can share your screen o nakaganto. Pero pwedeng nakapin ka, nakikita ka. And then you can share your screen. Pwede mong gawin yan. At manonood kami. Sige, Coach. Kahit paano na lang. Basta ang ko lang naman yung yung ang tawag dito, yung sige, let's start with levels. Kumbaga, based on experience. So, ayan, Coach, go ahead. Ayan. Nakikita niyo na yung ko? Yes, we do. Ayan, sige. Wait. Actually, yung tong outline na to, well, share ko na lang mamaya, pero panoorin, kumbaga para focus lang muna tayo dito, di ba? Okay. Tapos, actually, hindi ko na pinag-isipan to kung kumbaga kung beginner ba tong number 1 or intermediate tong number 2. Basta magigess nyo naman okay. Tapos coach, may request kami paki-zoom ng konti para sa aming malalabo ang mata. Ganun ka, ganyan. Sige. Saan ba? Wait lang. Lipat ko lang tong sa kabilang screen. Tapos, ayan, para mas kita yon. Ayan. Tapos, lakayan natin ang konti. Okay. Kita nyo na ba guys ang maayos? Ayan, kita niyo na ba mga bossing? Ayan. Type nyo nga 1, kung kita nyo. Ayan. Nice. Ayan. Kay Aaron, kay Merceline, ayan.
Okay, go. Let's start. Actually, magpapasensya muna ako kasi hindi talaga ako sanay, hindi ako magaling sa graphics and hindi ako sanay gumawa ng mga PowerPoint ganyan. Kaya sanay talaga ako as writer dito talaga ako sanay sa paggawa ng Google Docs. Tsaka sa pagde-demo. So, yun lang. And come on, let's start. And I hope na marami kayong matutunan dito. Kung may questions kayo, siguro sa na lang sa dulo na lang if ever, di ba? So tara na, let's start. So Let's go. yeah, let's go. Thank you, coach. So ayan, 5 ways to find freelancing clients based on your experience. So kaya ako ginawa to. Actually, hindi ito yung normal na tinuturo ko sana sa ibang mga freelancers. Like ang tinuturo ko kasi doon yung pareha sa tribe na find your market, research their problem, ganun. Pero iniba ko man kasi baka yung iba dito, nagsawa na sa ganun kong presentation, kaya iniba ko naman dito. Ito medyo mas deep level kasi ito eh. So, ayan, start na tayo. So, ang unang way to find a freelancing client is based on location. Itong based on location, ito actually yung this is more for advanced na na mga freelancer na. Kasi ito yung this is one of the hardest types of clients to find. Hindi sila madaling hanapin lalo kung wala ka pang experience. For example, location like businesses in Cavite, di ba? Or lawyers in Australia, plumbers in Los Angeles. Di ba? So yan area yan eh. Kaya mahirap siya hanapin kasi nga hindi siya kumbaga hindi siya madaling ma-access ng mga beginner freelancer. So ito talaga pang-advanced to. Kaya nga sabi ko dito, kung kaya mong pumunta sa mga area na yun, di ba? Gawin mo, pero yun nga mahirap siyang hanapin. Now, how do you find these type of clients? Google Maps tsaka Yelp, ito yung ginagamit kong platforms. Di ba? For example, punta tayo sa Yelp. Diba? Basta guys, pag ginagawa nyo to, wag kayong trigger happy na sobrang dami. Siguro mga 5 na maximum a day lang. Kasi minsan sa Yelp may nakikita ako na nabablock yung IP nila. Pag sobrang dami nilang basta iwas lang kayo sa spam. Ganon. So for example, target mo, let's say plumbers, di ba? Ayan. So plumbers, tapos ano yung nilagay natin dito? Los Angeles. O ito pwede na rin to, San Francisco, di ba? So punta ka dito sa Yelp. Tapos ayan na yung mga plumbers na plumbing business na nasa Los Angeles or ano to ulit? San Francisco, ayan. 'Di ba? So this is finding clients based on location. So pagbukas mo ng Yelp account nila, tapos pwede kang mag-check dito, ayan. I mean yung iba kasing yung ibang business, andito na yung website nila eh. So dito, sa website nila, tapos ayan na. So pwede mo silang kontakin sa Facebook. And then ito ba nilagay ko ba dito? Meron akong email hunter. Isa tong Google Chrome extension na pag click mo, lumalabas yung email ng business. So pwede niyo siyang ilagay kung gusto niyo mag-go sa cold email. Ayan. And then punta naman tayo sa Google Maps. Google Maps parehas lang din eh. Halimbawa lang businesses in Cavite. Ano bang business sa Cavite? Let's say cafe. Let's say cafe yung target market mo. Tapos punta ka sa cafe in Cavite. Tapos maps, ayan, Google Maps. So pag inopen mo yan, ayan, may makikita ka na diyan, di ba? Yan. So usually ang mga businesses sa Philippines walang walang mga website, mga Facebook page yung madalas sa kanila. So you can find their info dito, tapos yung iba may website na. Try natin sa let's say sa Los Angeles ulit. Pag ginawa mo kasi sa US kasi marami talagang maraming naglalagay ng website nila. Katulad nito, meron siyang visit site. So ayan, makikita niyo yung website niya. Merong contact info dito na pwede nyo gamitin. Tapos yan, yung email hunter, pag click nyo siya, ayan sasabi niya unsafe page. Di ba? So may warning pa siya. So yan, ganyan yung way ko. Well, actually hindi ko to masyadong ginagawa. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung ako naman. Di ba? Kumbaga ito, para lang to sa mga
gantong style ng pagkuha ng client. Bakit unsafe yun, coach? Dahil ba yun sa HTTPS, walang ganun, or SSL certificate, yung website? Yun Could ang be? could be, coach, hindi ako sure. Actually, ngayon ko lang na-experience na may warning and safe page. Usually, Okay. pag click ko to, may lumalabas ng email yan eh. Let's try itong, nakatulad yan, all email. So, ayan, ang daming email na lumabas. Sobrang, siguro lahat na ng page nito. Kaya usually dapat dito lang sa current page. So, ganyan. Try natin tong isang to. Meron ba tong website, whatever? Wala siyang website. Yan, tingnan natin. LA Cafe, meron ba siyang website? Wala siyang website. So, website, wala. Sorry yun, coach. Pag walang website, hindi mo kinokontakt. Hindi. Kasi walang email address. Oo. Kasi ayokong pahirapan ko yung sarili ko, di ba? Okay. Oo. Kasi importante dito na medyo na efficient ka din na Okay. hindi yung magtatagal ka ng isang oras para lang hanapin yung yung info. Isang email. Oo. Correct. Isang email lang. Kailangan yung ka talaga mabilisan. Ngayon, kung wala namang email, yun nga, pwede naman sa Facebook page kung may Facebook page sila. So, Correct. yan yung way ng paghahanap ng clients based sa location nila. And this is best kung yung target mong client is yung brick and mortar. Yung talaga may mga offices like dentist, like mga doctors, ganyan. Kung sila yung mga target market mo, location-based targeting is very very effective. And kapag, Yes. yeah, di ba? And kapag veteran ka ng freelancer, ayan, this is a good way of finding clients based on location. Guys, kung bago kayo as a freelancer, pag narinig niyo yung term na brick and mortar, ibig sabihin may physical office, merong mapupuntahan yung tao. Hindi parang virtual office na parang freelancer lang. Di ba? Ikaw, freelancer ka, Ryan. Pupunta pa ba sila ng Tarlac or gano'n? Di ba? Hindi gano'n. So, eto sila, yung sinasabi ni Coach Ryan, meron silang physical office. Brick and mortar. Kaya nasa Google Maps sila. Tsaka nasa Yelp. Okay. Sige, Coach. Go ahead. Yep. Thank you. And then, dito naman, okay. So, yun yung number 1. Diba? So, demographics, ito actually yung para sa akin pangalawa sa pinakamahirap. Kaya pang mga supreme level na freelancer na to eh. Diba? Pero ito ang pinakamahirap naman for me, demographics. So, ito na yung mga god level na freelancer kung gusto nyo maghanap ng clients based sa demographics. Okay? So, itong demographics, kaya siya mahirap kasi ito, ang hinahanap mo dito, ito yung in terms of age, gender, job title, company size, or income level. Ito kasi itong mga information na to, hindi mo to basta-basta makikita online eh. For example, gusto mo mag-target ng mga, let's say, gusto mong client is mga lawyers. Halimbawa, lawyers, di ba? So, pwede ka maghanap ng lawyers, pero hindi mo na mahirap malaman kung magkano ba yung income nila, o kung ang ita-target mo is, let's say, mga executives o job title mahanap mo or gender, pero yung age nila, company size nila, hindi mo sila basta-basta mahahanap. Kaya ito yung pinakamahirap talagang hanapin. For example, gusto mo mag-target ng married couples na let's say may business, 'di ba? So mahirap 'yan kasi paano mo malalaman kung yung tina-target mo may asawa na or wala? Di ba? Mga retired teachers, di ba? So ito yung pinakamahirap na hanapin sa lahat, di ba? Pero kung pag sila naman yung type ng client na na nakuha mo, in my opinion, very rewarding silang maging client, di ba? Tapos yun nga, mahanap mo sila usually sa mga communities, lalo sa Facebook, and of course sometimes face to face. Halimbawa, 'di ba merong yung mga tawag doon, yung mga kinakasal ng marami sabay-sabay. O, 'di ba? Mass wedding. Yun. Yeah, mga ganun. So pwede mo silang maging client kung pupunta ka doon, makikipag-network ka, 'di ba? Let's say alamin mo kung sino sa kanila yung nag-online business, ano ba yung freelancing skill na pwede mong i-offer sa kanila. Usually, social media management yung talagang sikat eh. 'Di ba? Halimbawa lang ganun. So let's say married couple, tapos social media sila. Yun, pwede mong i-offer yung service mo doon. That's why ito yung pinakamahirap. At may bit-bit kang business card, no? Kasi nag-network ka eh, di ba? Ganun, oo, tama. Kaya inuna ko tong location, tsaka tong demographic. Kasi sila yung pinakamahirap talagang hanapin.
Pero syempre, itong 3 and 4, 5, ito na yung padali na ng padali ito. Ayan, para mas, di ba, mas maganda yung matututunan. Pero sample lang naman, halimbawa, asan na yung for example, retired teachers. Meron naman yan silang mga community sa Facebook eh. Like for example, itong retired teachers. Meron yan silang, actually meron din mga mga association, 'di ba? Meron yan silang group. Minsan makakahanap ka rin ng mga ng mga direct na tao. Ayan, si Ray Estrada, Peter Paleskini, 'di ba? So, ayan, retired, usually word na retired yan ang lalabas. So, may pa rin, may way pa rin para makahanap ng client. Retired, veteran, kaya dito. Oo, di ba? Yeah, through demographics. Okay. So, ito na. Ito na yung number 3 and number 3 muna, ayan. So, yung number 3 way, ito yung mindset, beliefs, and actions. This is actually how I look for clients. Depende lalo sa actions, depende sa kung ano yung mga ginagawa nila. 'Di ba? Based to sa kung ano yung paniniwala nila, kung ano yung they care about, and especially how they act online. 'Di ba? So, for example, gusto mong humanap ng halimbawa ang skill mo, let's say copywriting, katulad ko, nagsusulat ako, 'di ba? To get sales. So, pwede akong maghanap ng copywriting groups. Type ko lang yung copywriting sa Facebook. Tapos, ayan, sa groups na. So, meron dito, katulad yan, how to start copywriting for beginners. Pwede akong makahanap ng fellow copywriter dyan na pwede kami halimbawa, may copywriter akong nakilala, tapos sobrang dami niya ng trabaho. O di, I can offer my assistance. O di, parehas kaming copywriter, tinutulungan ko siya. So, yun yung mga pwede rin maging client. Tapos, meron namang, ito, yung mga interested sa digital marketing. Diba? So, kung halimbawa nagpe-Facebook ads ka, yan, katulad ni Coach Ian, nag-Google Ads siya. Google Ads is an example of digital marketing. So, pwede akong maghanap ng mga, hindi ko sure kung may Google Ads dito sa Facebook, meron siguro, I think. So, pwede akong, Pinoy Google Ads, di ba, mga Pilipino, and then yung iba siguro dito, katulad yung mga taga-USA, Canada. So, pwede akong mag-join sa mga groups na yan, pwede akong makahanap ng clients diyan. Based sa behavior nila. Behavior to, itong number 3. Diba? Mindset, beliefs, and actions. So, yan. This is how one of my ways to get clients. Kasi ang hinahanap ko, usually yung mga business owners na nagtatanong about email marketing, copywriting, nagtatanong about funnels, yan. Sila yung mga tina-target ko. Kasi sila yung mas malaki yung chance na makatrabaho ko sila kasi yung service ko, yung copywriting na skill ko or yung email marketing, it's a solution to one of their problems. Like for example, when I go to a group na let's say mga funnels, di ba? So yung mga nagfa-funnel, importante sa kanila yung email marketing. So yun, pwede akong pumasok doon, makimingle sa kanila, and then at the same time, try to offer my service kung nagbi-business na sila using funnels and email marketing. So, yan yung ganyan ako kumuha ng client. So, eto, papakita ko sa inyo guys kung ano yung iba't ibang ways. So, eto, pinakita ko na yung sa FB, di ba? Alam niyo ba guys, sa Slack, yung mga beginner siguro hindi familiar sa Slack. Di ba? Pakita ko sa isa kong dito sa Slack, I think this is a very underrated way of getting clients. Kasi dito meron akong 3 Slack group na sinalihan. So, free lang siya. Free, sa Slack ha. Sa mga hindi nakakalam yung Slack, messaging app to. Parang messenger. Correct. Diba? So, dito, usually, ang gumagamit nito, mga companies na talaga. Pero yung mga business owners, meron na rin silang mga group na ganito. Tapos, ang ginagawa ko dito, asan na yung intro? Tingnan nyo guys ha. Dito ma-feeling parang ako na yung may-ari ng community nila. So lahat ng dito, kasi yung mga business... Bagong join, ikaw yung nag-welcome. Parang... Kasi yung mga business owners na mga bagong sumasali dito, mga yan sila mga mayayabang yan sila sinasabi nila yung business nila, mga achievements nila, mga ganyan, di ba? So ang ginagawa ko, asan ba yung last na ko? Yung last akong dito mga message.
Di mo makita yung mukha ko. So, ang ginagawa Hey, ko, Control F mo lang bro. Control F din Ryan para lumabas ka. ah, Ayan. hindi Sige ba? nga. Tingnan natin. Hindi ko na try itong control F. Basta Oo. last time lang andito ako Wala akong ginagawa kundi mag-ano. Hindi. Dito na lang sa threads. Hinanap ko pa ng ano. Um, Ayun, ikaw. Wala akong ginagawa kundi mag-welcome sa kanila. Tapos nagkukuha-connect ako sa kanila sa LinkedIn. Malalakas sila sa LinkedIn. Kaya yung LinkedIn ko, kahit di ako masyado sa LinkedIn, nagkakaroon ng buhay nag-welcome na ako. Glad to have Kasi you. hahanapin ka rin nila sa LinkedIn Oo, eh. hahanapin ka rin nila sa LinkedIn. Ayan, ganyan, di ba? Nag-welcome ako, ganun. Kaya masaya dito sa Slack Tsaka, So para kang SMM coach, no? tapos, ito guys, totoo to. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung iba. Ito si Punit. Siya, I think he's Pakistani. Si Tingnan nyo, Punit, si Punit. Oo. tingnan nyo, sabi niya sa akin siyang nag-message sa akin, ang sabi niya, kung nakapag-help na ba daw ako ng software development company with marketing and sales. Kasi ito yung forte ko, email marketing. Di ba? O kita nyo, nag-welcome lang ako, nakikipag-mingle lang ako, nag-share ako ng mga alam ko. Pero sila yung na-attract ko. Unfortunately, ang gusto ni Punet is cold email Hindi yun yung forte ko. Ang forte ko is inbound. Yung cold email kasi iba yung yun. Hindi ko specialty yun. Ibig sabihin may existing email list na yung yung gusto mo. If Oo. possible. Oo. Meron na silang distribution list, 'di ba? I see. Okay. Tama coach. Meron nga akong dito asan ba yun? Teka lang, pakita ko yung screenshot ko. Medyo ako dito, medyo proud ako dito sa Slack ko. Asan na yung meron dating ito si Ritu. Ito sa ibang Slack group to, tawag dito Super Pat, pero wala na to ngayon Free siya dati. Nung nag-join ako after 1 week, sinaran na nila, ginawa na nilang paid. Di ba? Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo sabi niya sa akin. Siya nag-comment si Rito na nasara ko lang siya kasi pinost ko to sa FB. Sabi niya, I saw your message on channel about marketing on Facebook, di ba? So hindi ko ino-offer yung marketing on Facebook, pero dahil alam ko 'yan, na-share ko. And then siya yung message sa akin. Tapos at the same time, nag-discovery call kami. So yung discovery call namin, dinemo ko kung paano ko ginagawa yung Facebook organic marketing. Tulad ng ginagawa ko ngayon, naka-share lang ako, 'di ba? And unfortunately, hindi niya na ako binalikan. Hindi niya siguro kaya yung price ko. Pero yung nag-discovery call kami, andun din yung asawa niya. So yun, medyo medyo speechless sila sa dulo, wala silang nasabi. Kasi lahat ng pinakita ko talaga, ginagawa ko And yun nga, medyo malakas maka-attract yung pagde-demo. Ganon. So inas niya yung price. I think hindi niya na ako binalikan. Pero 'di ba? I mean this kind of of getting clients na sila yung lumalapit sa iyo. This is kung nagfe-freelancing ka, ito yung gusto mong gawin sa freelancing business mo yung tipong naghanap ka ng client ngayon and then kinabukasan, meron namang lalapit sa iyo. Di ba? Correct. Attraction marketing coach, 'di ba? Tapos ang ina-apply mo yung KLT, 'di ba? Kiliti. No like and trust factor. Kaya yan, ganyan yung way pag behavioral na type of marketing. 'Di ba? Hanapin mo yung behavior nila. Interested ba sila sa business? Interested ba sila sa funnels? Andun ba yung mga questions nila? So yun yung mga way to get clients. Ayan, FB Slack communities. Tapos, syempre, papakita ko rin yung ibang way. YouTube. So, dahil sa YouTube. Okay? For example, ang gusto mong i-offer, let's say, di na tayo lalayo kay Coach Ian, Google Ads, Facebook Ads, digital marketing. So, type mo dito, digital marketing. Halimbawa, type ka dyan, hanap ka ng influencer na digital marketer. For example, ito si Arefs. Ayan, I think sikat siya. Kasi Arefs tool yan di ba si Arefs? Tool ba siya? Tool yan. Yung mga SEO tools, Arefs. Okay. Yung mga competitors, yung mga keywords na gamit nila. Okay. Yung pala. Hindi ko siya kilala actually, pero example ko lang. So, sige lang, go. Pag clinic mo tong tong YouTube account niya, tapos, tong more, ayan, di ba? Minsan, wala siya dito. Minsan, yung email address nila. Pag clinic mo to, makikita mo yung email address nila dito
na pwede mong sendan ng email na offeran ng service. Tapos at the same time, yung iba sa kanila, merong mga Facebook group community na mahahanap mo rin dito. So, pwede kang mag-join sa Facebook group community nila. Unfortunately, si RF, wala siyang Facebook group community. Pero kung target mo siyang client, so pwede kang, pwede mo siyang i-engage sa Twitter or sa Facebook niya. Ito, di ba? Ayan, pwede mo siyang i-message diyan. Ganyan yung way ng behavioral pagdating sa YouTube. Di ba? Actually, parehas din. Kahit sa Udemy, dati may trinay ko rin to sa Udemy. So, eto, katulad nito, si Seth Godin. So, I think, sobrang sikat na yan. sige, hindi ko rin siya kilala actually. Pero sobrang sikat yan si Seth Godin. Sikat pala. Sige, iba tayo. Yung mga medyo hindi muna sikat. Halimbawa, digital marketing. Try natin yung, sino ba? Eto, si Robin and Jasper. Ayan. So, pag pumunta ka sa Udemy, syempre nagtuturo na sila ng marketing. Ibig sabihin, yung mga taong nanonood sa kanila, pareha sa YouTube, yung mga taong nanonood sa kanila, ang behavior nila, interested sila sa digital marketing. Ngayon, kung nagdi-digital marketing sila, o di yun yung service na pwede mong i-offer, digital marketing. Di ba? So, ganyan. Tapos, ayan, tingnan natin, Robin and Jasper. Ayan, meron silang something dito. Saan ba makikita tong dalawang to? Ayan, meron silang Facebook. Ayan, meron silang Facebook, meron silang YouTube. Di ba? Ganun din, same process. Pwede mo mahanap yung email dito or pwede mo silang i-message sa Facebook. Di ba? Yan yung at kung meron silang website. Yes, website. So, pwede mong i-cold email, pwede mong i-contact kasi usually may mga contact form yun sila Ganun. Diba? Hindi ako email marketer coach pero pag nakita ko yung website, magsasubscribe ako sa newsletter nila. Pwede. Tapos biglang sasabihin ko, ay, isang email lang sila, wala na silang iba. Wala silang every other day, ganito na case. Na-notice ko, meron kang 80,000 followers, pero nag-subscribe ako sa email mo. Meron ka lang parang isa or dalawang email sequence. Alam mo ba, pwede kang makabenta ng mas marami. Gusto mo bigyan kita ng sample na 2 or 3. Pagkatapos ito, tingnan mo kung mag-generate ng results sa'yo, then get back to me. Does it make sense, coach? Pero ako, ganun yung gagawin ko. Kahit na wala akong alam sa email copywriter, pero ganun yung approach na gagawin ko. Totoo yun, coach. Actually, make sense? Makes sense. Yung ibang email copywriters din na nakasama ko sa EUI, sa Tribe. Ganyan din yung yung ginagawa nila. Nagsasubscribe sila, chine-check nila yung email kung ano yung pwedeng i-improve. Tapos nagbibigay sila ng samples dun sa business owner. Ginagawa nila yun. Ako hindi ko yung ginagawa kasi tamad ako mag-subscribe Ang dami-dami ko na kasing email sa inbox ko. Kaya hindi ko na ginagawa yung approach na yun. So, more on building relationship ako tsaka. Basta mamaya papakita ko sa inyo kung paano naman coach. Kuha ng client. So, yun lang. Ito yung pinakamaraming alam ko ng way. So, Udemy, Amazon, actually sa Amazon pwede rin. Di ba? Hindi nyo naisip yan, no? Amazon, no? So, sa Amazon, pwede ka... Alam ko yung sa Brazil. Sige, joke lang yung Amazon, Brazil. So, sa Amazon, pwede kang pumunta sa mga books. Okay? Ang hahanapin mo dito mga authors. Tapos, puntakapin mo rito. Digital marketing. Di ba? Yan lang na yan So, ayan, Simon Kingsnorth. Siya yung author ng book na to. Marami ba siyang review? 130 reviews. So, pwede mo siyang i-approach. Hanapin mo. Sa Amazon nga lang, walang direct link to sa mga Facebook Diba? So, pwede mo na lang siya hanapin sa Google. Type mo yung pangalan niya. Ayan na siya. So, ayan na yung website niya. Diba? Ayan. Meron siyang LinkedIn. Meron siyang Instagram. So, yan. Ganun yung sa Amazon. And ito, underrated din, Facebook Ads Library. Facebook Ads Library. Ito maganda kasi yung mga nasa Facebook Ads Library na businesses, nagra-run na sila ng paid ads. So, ibig sabihin, may pera sila para bayaran ka. Diba? So, punta ka sa all paid ads library, tapos punta ka lang. So, nag-offer ka na rin ng FB ads yan? Hindi naman. Hindi naman. Lang to, one way lang naman to. So, ayan, digital marketing ulit. Kasi baka sabihin mo, ay, nakita ko yung ads mo, maganda. Pero kung ako ito ang sasabihin ko. O gagawin ko. Pwedeng ganun, di ba? Etong sasabihin ko or gagawin ko. Tapos Shix, may sensing sinasabi ni Ryan O di para ka bigla ka, sige, hire ka namin FB ads manager. Ganun pala sa email.
So, basta filter mo lang to na ano na English kasi may makikita ka ibang language din eh. So, filter mo lang siya as English, tapos lahat yan okay na. O, tapos to active. Siyempre, hanapin mo yung active, hindi yung hindi na nag-ads, di ba? So, ayan. Medyo matagal nga na to. Pero ayan, makikita mo na kung sino yung mga nag-ads. Ayan, tapos pwede mong tignan yung ano nila, Facebook. Bigyan na kita ngayon ng idea, coach. May pumasok na kagad na idea sa akin habang pinapakita mo tong FB ads. Sige, Humanap ka ng niche na mga very expensive yung yung ad spend. Kasi kung very expensive yung ad spend nila, ibig sabihin may budget yan sila, bro. Talagang may budget yan. Oo, pero, Example, feeling mo yung ad spend nila gumagastos sila ng $20,000 a month. wow. Example lang to tapos nag-offer ka ng service mo kasi magaling ka sa copywriting eh. Or would you consider yourself as well copywriter / direct response? Pwede mo ring i-consider, di ba ikaw? Kasi di ba ang copywriting is magaling ka magpalabas ng credit card or payment details ni customer. Yun na skill yan eh. Ngayon, ba't ko sinasabi ko, kapag expensive na niche sila ang pinili mo na nagrara ng FB ads or Google ads, ibig sabihin, kahit mag-charge ka sa kanila ng $1,000, kaya ka nilang afford nila kasi gumagastos nga sila ng 20,000 sa ads eh. Ano ba naman yung 1,000 na ibibigay? Pero, kung napabigyan mo pa sila ng result, kahit tumingil ka pa ng $2,000, kaya. Kasi expensive sila na niche. Wala lang, naisip ko lang kagad yung habang ginagawa mo na ano. Sige, tama yun. Tama yung yung sinabi ni Coach Ian. Actually related yan sa sa pag-check ng assets ng client. Yung iba kasi mga freelancer. Pag naghahanap sila ng client, ang ginagawa nila kung sino-sino na lang yung ita-target nila. Hindi naman yung totally mali, pero baka kasi mag-waste ka ng time dun eh. Kasi diyan kung sino-sino lang yung tina-target mo, minsan diyan mo mahahanap yung mga maglo-lowball kasi nga wala silang pambayad, 'di ba? Or minsan lolokohin ka pa. So kailangan marunong ka rin mag-check ng assets ng client or ng business. Ano ba yung coach? Ito pa uli. May pumasok na naman sa mind ko. Magandang client yung nagbebenta ng software. Ay, oo. Alam mo kung bakit? Kasi dumadaan sila sa first round, second round funding, yung mga ganun. Ibig sabihin, meron silang nalikom na millions of funds. Millions na puhunan na funds. So, pwede silang mag-run ng funds, pwede ka nilang i-hire. May oxygen sila para i-hire ka kahit 1 year. Yung ganun, does it make sense? Yeah, kasi yung mga SaaS, may mga fundings yan sila. First round, second seed. Ganyan yung term sa LinkedIn. First seed, second seed, third seed funding. Ibig sabihin, naka 3 rounds na sila. You're talking hundreds of millions na budget nila. Grabe. Kaya willing yan silang mag-hire ng the best marketer. Kasi wala silang choice. Kailangan, I need to make it work like for the next 6 months or 1 year. Bakit kailangan nilang makapag-market ng mabilis? Kasi ang AI or SaaS ngayon or software, mabilis din mag-evolve. Ang daming merong bago. Kaya diba? Go ahead. Kaya pala ang dami ko rin nakikita na na talagang sa SaaS kahit dun sa Slack puro puro software yun sila eh. Ganun pala yun. Actually hindi ko alam, wala akong idea sa sa softwares eh. More on coaches yung mga tina-target ko. Ganun pala yun sila. So may pera sila. Minsan may nalaman kang SaaS company, i-Google mo nga yan eh. Tapos i-check mo yung nila, naka first round or first seed, second na sila funding, mga ganon. Basta tandaan mo, pag narinig mo ng marami na silang ilang rounds ng funding, sobrang dami nilang pera niyan. Kaya wag kang mahiya, kahit $2,000, $5,000 singilin mo eh. Tingnan mo kung kakagat sila. Kung kunwari, sabi mo 5,000. Sabi nila, Ray, pwede ba 3,000 lang? Ay, kagatin mo 3,000. Pero that's the idea. So, hindi ako, ganun lang din ako. Ina-observe ko yung market, yung mga takbo, para kapag alam mo kung paano ka puposition yung offer ka, pwede ka ng mas malaking offer sa kanila. So, tips lang uli yun sa iba, pero ganun po yun. Yes, sige coach. Tuloy na tayo dyan. Eto na, balik tayo dyan, sorry. Hindi, okay lang, no problem coach. Actually, may mga natutunan na nga ako eh. Kasi hindi naman software yung yung target market ko talaga eh. Lilipat na nga ako sa... Oo, di ba? Binigyan kita ng idea. Pero totoo yun. Ganun pala yun. Sige. Thank you, coach. Thank you for the info.
So, ayan, balik na tayo. Well, actually, yun na pala yun eh. So, yan, FB Ads Library, ganyan. So, yan, isa rin itong way to, to get clients. 'Di ba? Tapos, eto na, number 4. Actually, ito yung favorite ko eh. So, ito yung ginagawa ko, pero ito rin yung favorite ko. Ito, ano rin to for experienced freelancers na rin to. Tools-based. Sobrang ano to. Kung ano yung tools na ginagamit nila, pwede kang makipag-mingle sa kanila. So, ano to eh, based to sa platform na na ginagamit nila. For example, ako hindi lang kasi ako nag-email marketing for for other for client. Nag-email marketing din ako ng sarili kong business. So, meron kaming tool na ginagamit called System.io. Yung iba siguro sa inyo familiar na dito. So, System.io, ito yung software for email marketing tsaka pag-build ng funnel. So, ayan, meron silang mga groups. Go High Level, ayan. So, maraming gumagamit ng Go High Level. Sikat na sikat ang Go High Level. So, pwede kang mag-target ng mga groups or ng clients depende sa kung ano yung tools na ginagamit nila. So, Question, yan. Coach. Yan, Coach. Bakit naka-Substack ka? Substack, yung Substack, bagong, tawag dito, bagong social media platform pero for writers. Ganun. Kaya nag-sign up din ako dito. 'Di ba? Dito pwede ka ring makahanap ng client. Mostly lahat ng tao dito puro coaches. Online coaches, writers, authors, basta yung nagbebenta ng digital products. Marami dito sa Correct, Coach. Oo. Correct. Hindi, ako ngayong week pa lang ako, so in short, hindi ko pa nalalunch. Para sa dagil ko gagawin yung Substack. Pero Nice. ano yung purpose ng Substack? Guys, ito na yan, yung Substack ha. Kahit meron kang 1 million subscribers, libre kang mag-email sa kanila. Tama, Coach, hindi. Kahit 1 million pa yan, basta libre, hindi mo charge yung mga tao, unli yun. Walang limit yun, yung Substack, na pwede ka mag-send ng email sa mga subscribers mo. Tama, Coach, hindi? Tama yan. Yung totoo yung sinabi ni Coach. Kaya ito yung nagpaengganyo sa akin magpunta sa Substack. Kasi halo na siyang social media and at the same time, meron siyang kasamang email marketing integrated na sa kanya. So, ibig sabihin, halos 99% ng mga makikita mong nagsa-Substack, nag-email marketing. Siyempre, gold mine yan sa email copywriter na nakatulad ko, di ba? Kasi lahat sila, aware na sa email marketing eh. So, ganyan. Kaya kung nasa email marketing kayo, email copywriting, or yung market nyo, online coaches, ganyan. Yan, magandang platform ang Substack. Tsaka maganda dito, nagsisimula pa lang ang Substack. Like, nasa 30 million pa lang yata ang nito, ang users. 'Di ba? Ang Facebook nasa billions na eh. Facebook lang yun, pero ito 30 million pa lang. Nag-grow pa lang ang Substack. Kaya maganda. Pero guys, bakit maganda yung Substack? Additional coach bakit maganda yung Substack? Imagine this, meron ka ng community na parang yung sa'yo, tapos ako merong The Guild, 130,000 members. All of a sudden, biglang clinose ni Facebook yung ko, ni-restrict, wala na. So, anong mangyayari sa'yo? Wala na, back to zero ka uli. Pero kung may email list ka na babalikan, na subscriber, pwede mo pa rin silang, I don't know, oh guys, lipat tayo sa school or guys, lipat tayo sa iba naman tayo, may bago na akong Facebook community, dito uli tayo. Pwede mo silang balikan. Kasi kung wala kang email list, parang hindi, sabi ng iba, lalo na yung mga expert na yung mga coaches, parang naglalaro ka lang kapag wala kang email list. Ang labanan talaga pala ngayon, kahit naman ako, ang labanan totoo ngayon, palakihan ng list, ng distribution list, maraming subscribers. Kasi you're gonna use that one in the future. Kasi kahit na, kunwari, wala ka ng YouTube, binan ka ni shadow ban ka ni YouTube or tinanggal ka, or kahit saan pa, sa Twitter or Instagram, meron ka ng email list. Pwede mo yan namang i-upload sa system Pwede mo yung i-upload din sa pwede mo silang balikan. Yung ganyan na case. Or gumawa ka ng sarili mong website. At doon na lang na sila magsasubscribe sa'yo kasi hindi ka na mababan doon. Sarili mong website yan eh. So, lalo na in the future, baka yung iba dito sa inyo nag-iisip din gustong maging content creator or coach, build your email list.
Ako ngayon ko nga lang yung naisip, sabi ko, ba't kaya itong mga to laging nagsasubstack? Promise, I think ikaw, ang unang nag-trigger sa akin si Aiza Coronado. Kilala mo naman yan kasi Oo, sa tribe yan oo, eh. nasa, Sunod, ikaw, sabi ko, ba't kaya to sila nagsasubstack? Sige nga, silipin ko nga anong meron sa Substack. Aha, yun ko kagad. Ang pinaka nag-catching kagad sa akin doon, Shix. Kaya kong mag-build ng... Ako mm, nag... Ito meron akong in-upload kahapon, mga 700 plus. Mayroon pa akong 2,000 plus na upload galing naman sa GHL. Kasi hindi pa ako nagbi-build talaga ng email list, bro. Hindi pa ako nagbi-build ng email list. Yung sa GHL ko may 2,000 plus na, mga 2,700 or 2,000. Tapos ito 700 plus sa system. Kasi sa Google Ads lang yan, bro eh. oo. Google Ads lang talaga yung reason yan. Pero sabi ko, shicks, kailangan pala ito yung gagawin ko na subscriber. Ito, nakikita nyo dyan, yung kay Coach Ryan yan, yung na ano. So, Ayan. ganun po siya. Ako, doon ko palang na-gets nga, aha, ganito pala ha. Iniintindi ko kasi para in the future kayo, alam nyo kung, kasi pwede nyo gawing strategy to sa clients nyo. Di ba? Yung cost efficient. Boss, gawa tayo newsletter. Gusto mo marunong din ako Substack. Mm, Siyempre, pa-charge ka naman yan, coach, ng ibang presyo, di ba? Kasi oo. gagawan mo siya ng newsletter, tapos yung mga content pa dyan, ay panalo ka dyan. Kasi sasabihin mo, boss, gagawin natin, in-nurture natin to sila, ganun. Di ba? If you know how to paint a picture, nai-imagine nila. Tapos, what pwede ka rin doon naman diyang mag-monetize. Di ba meron dyan coaching magmo-monetize ka? Pero Ah, 10% ata yung ikakaltas nila eh. mm, Kapag nagko-collect ka na ng bayad Pero kung hindi, pero pag madiskarte nga, pwede mong ibahin yung link sa iba sila pupunta, hindi dyan eh. Para hindi ka makaltasan ng 10% eh. Di pwede. ba yung mga ganun na case? Pero nakita ko yan, 6, okay to Wala na, marami ka nang pwedeng gawin sa ito sa tawag dito sa Substack pala. Mm, Kahit ako, coach, mag-share ako sa iyo in the future din yung sa ganito, yung mga findings ko. oo, oo. Kasi, yun. Pero ang importante, mga bossing, aral ng aral talaga lahat. Oo. Kahit ako, gagaya ngayon, I just had access for make.com for 3 months na libre na walang bayad. Mm. 3 months Alam mo yung make.com, di ba coach? Automation yun. Yung mga parang AI agent na style, yung mga ganon. Okay. Kasi kailangan malaman ko rin siya kasi doon Oo. napupunta eh. Kailangan sabayan ko na yung ngayon sa AI. Kasi pag hindi, pag sobrang mag-aantay pa ako ng 1 year, sobrang behind na ako. Tama. Kasi para pwede ko na rin siyang i-offer. Basta pag alam ko lang kung paano yung make.com, yung mga automation na yan, Mm, 'di ba? Wala na, okay na siya. Pero aaralin mo nga yung mga ganun na case. mm. Oh, pero baka bigla kayong na-distract sa akin na, shicks, ang dami ko palang kailangang aralin. Hindi. Focus ka on what you do best. Ano Mm. yung strength mo. Pero pag gamay mo na, ito si Coach Ryan, alam kong nag-aaral to ng system.io, ng funnel or iba pa. Kasi sobrang confident na niya sa email marketing. Kahit nakapikit na siya, alam na niya. So time for me, parang sa kanya, time for me to learn additional skills na para pwede akong mag-charge ng extra. So balik na tayo sa number 4 and number 5, coach. Hindi na ako sisingit, promise. Yeah, no Sige, problem. go ahead. Ano ko lang, dagdag ko na lang rin doon sa sinabi ni Coach Ian na yun nga yung mag-aaral ka ng skills. Importante na yung skills na pag-aaralan mo, nag-i-stacking, nagpapatong-patong sila. Yung iba kasi, nag-aaral sila parang magkalayo, mag-aaral sila ng skill 1, tapos yung skill number 2 nila, medyo iba. Which is, sa tingin ko medyo time consuming. Kaya ako pinag-aaralan yung funnel. Kasi lahat ng nagpo-funnel, nag-email marketing. Correct. Di ba? Hindi in the future pwede kong pag-aralan yung Google Ads, yung Facebook Ads, ganun. Pero hindi sila muna yung nasa isip ko kasi nga since email marketer ako, ang pinag-aaralan ko mga bagong skills, yun talagang dikit sa email marketing. Nagko-complement. Nagko-complement kumbaga. Tama yung sabi ni Coach. Ganun, nag-i-stack yung mga skills. Hindi naman pangit naman kung halimbawa nag-aaral ka ng ano bang skills ang medyo hindi magandang combination. Halimbawa, nag-aaral ka ng graphics, gano'n. So, ang galing-galing mo na sa graphics, ganyan. Tapos, let's say, ang sunod mong pinag-aaralan, Substack, di ba? So, Kala ko graphics, tapos sunod public speaking, ganun, ganun. Malayo, tama, coach. Ganun, di ba? So, kumbaga, i-complement mo yung skills. Kung halimbawa, nagbebenta ka naman ng
courses, gano'n, meron kang mga digital products na binibenta. O yan, magandang ipag-aralan yung public speaking kasi pwede nagsasalita ka sa nagsasalita ka sa Zoom, sa webinar, or pwede magkaroon ka ng live events. Yan, gano'n. Gano'n yung ibig sabihin na ni coach na nagko-compliment. Ayan. Tapos binanggit din ni coach kanina yung platform. Dagdag ko na rin. Kaya tong number 4, tools based, hindi rin siya hindi pang-experience na din siya kasi ganito yan eh. Yung mga tools na to, Canva, System, ClickFunnels, Go High Level, nag-aano kasi siya based siya sa trend, they come and go. Ibig sabihin, in the future, pwedeng mawala yung System, pwedeng mawala yung Go High Level. Kung dito ka lang nakafocus, nakafocus ka lang sa System, what if bukas mawala yung System? So, paano ka ngayon kukuha ng clients mo? Kaya hindi to hindi ko Wala nang gig. Wala nang gig. Wala nang ibang skill. Kaya hindi rin to maganda na umpisahan mo if baguhan ka. Pero kung veteran ka na, sobrang powerful nito. Kasi halos lahat naman ng tools pare-parehas lang eh. For example, hindi ako marunong mag-go high level, pero marunong ako mag-system. Pag tong go high level, nagkaroon ako ng client at gusto niya mag-go high level ako, siguro in 1 or 2 days lang magagamay ko na yung go high level. Kasi parehas lang naman tong system tsaka go high level eh. Mas complicated lang siguro ang go high level. Pero yung basic email marketing ng system.io, kayang gawin sa go high level. So, ganun yung confidence naman pag pag experience ka naman, di ba? So, ayan. FB groups pa rin, tool specific forums, meron yan silang katulad ditong sa Slack. Sa Slack meron ding asan na yung Slack ko? Ayan. Meron din akong group dito na email geek. So, ito lahat sila nag-email marketing. Di ba? So, may mga tools yan silang ginagamit, cold email or inbound emails, ganyan. So, based pa rin sa sa tools. Ganyan. YouTube tutorials, ayan, ang daming tutorials sa YouTube, di ba? How to use system.io, how to use Go High Level, yan, katulad ng shinare ko kanina. Ganun nyo rin sila hahanapin. And of course, meron mga events. Last time nga may event about email marketing, di lang ako nakapunta eh. So, yun, pwede kang mag-join sa mga sa mga events na mga free webinar, ganyan. Doon ang daming client doon. Tapos pag chance mong makapagsalita, pwede kang magsalita doon, di ba? Pwede kang ito hindi related sa sa webinar. Last month ata, nagkaroon ng Podfest Asia, yung mga malalaking podcaster sa sa buong mundo, nagkaroon sila ng event sa may Makati yata 'yon, gano'n. So, na-invite kami. Yung misis ko kasi sa agency siya nag-work. Na-invite siya ng client. Kasi yung client na yun, may partner siya na siya yung mag-host ng event. So, nagkaroon kami ng libreng ticket. So, nagpunta kami doon. So, mga podcaster yun doon, mga bigatin. Andun nga si Senator Cayetano ba yun? Senator Pia Cayetano, nandun siya. O, di ba? Ang bigatin ng mga taong nandun. Tapos, yung nagkaroon na sila ng Q&A, ganyan, questions, gano'n. So, nagtanong ako, di ba? Ang kapal ng mukha ko eh. Nagtanong ako. Wala akong alam sa podcasting. Nagtanong ako sa kanila. Parang sabi ko lang, parang ang tinanong ko, okay ba na pag nagsimula ka ng podcast mo at day 1, mag-build ka na ng email list? Ganon. Simple lang yung tanong ko. Tapos yung isang host doon na foreigner, sabi niya sa akin, good question. Ganon. O di ba? Nagkakaroon ka ng confidence sa mga ganon. Tapos, pag nagtanong ka kasi, sa'yo yung tingin ng lahat ng tao eh. Ganon. Ang ganda ng positioning mo dun, bro. Kasi pag bilang, oo nga no. Okay, ako yung bahala sa email yun. Okay yun. Okay yun ang strategy, coach. Kaya nga, di ba? Pag nagkaroon kayo ng events, napunta kayo sa mga events, ganyan, kung kaya nyo magsalita, magtanong lang, kahit simpleng question lang, related sa sa skills mo or sa niche na ginagawa mo, tanong ka. Kasi hindi mo alam kung sino yung kung sino yung pwedeng magkaroon ng interest eh. Halimbawa, nag-uusap sila ng, let's say, email marketing, gano'n. Tapos may sabi nung host, may tanong pa ba kayo? So, tanong ka. Halimbawa, ang ginagawa mo, gumagawa ka ng funnel. So, funnel and email marketing is, connected. So, pwede kang magtanong, paano mo i-connect yung funnel sa email marketing, blah, blah, blah. Gano'n na, halimbawa, nagtanong ka. O di lahat sila alam na gumagawa ka ng funnel. Tingnan naman ko sa chat box. I have an email marketer suggestion eh. I have an email marketer. Is it okay to build your email list on day 1? Galing eh na. Build your list on day 1.
Oo, Tama yun. tama, di ba? So, yan, pwede mong itanong yan sa ano, di ba? Doon sa mga mag-host, di ba? I-connect mo sa ano, niche mo, di ba? Pero simulan mo ng, I'm Ryan, I'm an email marketer. I help businesses, blah, 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 ganun. O, di alam Correct. mo kung sino ka. Yung offer ka agad. Oh. Offer ka agad. Tapos saka mo diretso ng tanong. Di ba? Ganyan yung ginagawa sa mga live events eh. Yan, di ba? Okay, nakuha kayong ano, bagong technique. Di ba? Ganon. Ayan. So, ito na, number 5. Ito na yung no, pinaka-newbie friendly. Diba? Ito yung pinaka way na na suggestion ko para sa mga baguhan. Mag-base ka sa industry or market sector. Bakit? Kasi mawala man ng tools, 'di ba? Mawala man lahat 'yan, ang industry hindi nawawala 'yan. For example, construction industry, hindi yan mawawala. Retail, hindi yan mawawala. Financial services, mga bangko, mga coaches na, let's say, yung mga accountant, hindi yan nawawala. Diba? Publishing, mga nagpa-publish ng book. At pala, sinabi ko na pala, accountant. Doctors, lawyers, real estate. Hindi yan sila mawawala eh. Kaya if baguhan ka, ito yung mga dapat na tina-target mo kasi kahit anong mangyari, mawala yung platform, mawala yung Facebook, hindi yan sila mawawala. Kasi halimbawa nawala ang Facebook, nawala yung Instagram, magkakaroon ng mga bagong platforms diyan eh. Pero itong mga to, yan, na yan sila, forever na yan silang nandiyan. Kasi tsaka madali silang hanapin sa lahat. So, same lang, LinkedIn, Google, FB communities. Kahit nga, for example, dito sa LinkedIn. 'Di ba? Pwede ka lang mag-search diyan ng wait lang, medyo mabagal yung LinkedIn ko. So, pag sa LinkedIn, pwede ka lang mag-search diyan ng dentist, accountant, may makikita ka ng mga mga tao diyan. Halimbawa, search ka ng accountant, 'di ba? Tapos punta ka sa people, tapos punta ka sa second kasi yung first mga friends mo na yan eh. So, punta ka sa second, tapos halimbawa target mo nasa United States. O di yan, magkakaroon na ng ng result. Yan yung mga pwede mong connectan ng mga accountant na pwede mong i-offer yung service mo. Like, ano bang ng accountant? Mga bookkeepers. Di ba? So, yan. Pwede ka nila, pwede silang makipag-work sa'yo based sa skill mo. Di ba? Kung, halimbawa, dentist, tapos gusto mong maging virtual assistant sa mga dentist, pwede ka rin maghanap ng mga ng mga dentist. Basta guys, tandaan nyo, sa LinkedIn, huwag kayong trigger happy. Malakas ang security ng LinkedIn. Malakas mang-block yan. So, pag nag-add kayo sa isang araw, baka i-block kayo ng LinkedIn. So, hinay-hinay lang. Mga 3 to 5. Katagal sila yung bla-block. Yung parang mahirap kasi yung iba talagang ang tagal bago bumalik yung LinkedIn account nila. Kaya Hindi, alam ko sa LinkedIn, 100 lang na dapat in 1 week. So, dapat limit mo lang siya, di ba? I-limit mo lang siya. Ayan, 25 connects daw. Mas mabilis si Meta. Mas mabilis. Alam ko din sa Meta kasi DM setter, si Coach Ian din. So, alam ko yun. Pero, if you know how to bypass Meta, promise, in 1 day, nakapag-DM ako ng 200. Kasi di ba meron, kasi ganito yan, Coach ha. Di ba nag-offer ako ng Google Ads na course? Pero syempre, bago sila mag-enroll sa course ko, kailangan kilala ka muna nila paano ka magturo. So eto ngayon coach, kinompile ko yung 11 hours na free training. Doon sa isang group na community, di ba may mga community bawal ang self-promotion, yung mga, di ba, bawal kasi yon. Kaya kailangan alam mo yung rules ng community. Jadi ngayon, ang pinost ko lang, sino ditong gusto ng parang 11 hours na free training ng Google Ads, no sales pitch. Nagigets mo? No sales pitch. Ibig sabihin, ay okay to nagbibigay siya ng free training 11 hours, walang ibibenta. Sige, approve ko to. Yun yung nasa mind ng mga community. Community manager. So it gave me 800 leads. Wow, grabe. Ngayon, pero hindi ko sinabi sa kanila na DM me or kailangan ganun or eto yung website ko, dito ka mag-subscribe. Kasi personal promotion to, yung ganun na case, iniiwasan ko yon. Edi, basta ngayong April ko lang yun pinost sino yung gusto ng ganun. Basta, pero dito sa Dagil, nag-post din naman ako noon. Pero yung doon sa isang community, basta 800 doon nag-comment. Edi ngayon, kailangan mong i-DM sa kanila yung request nila. Tama ba? Tama. Pero, alam kong ang limit ni Facebook, 50 lang na DM sa day. May FB jail ka.
So Oo. anong gagawin mo? O guys, eto kasi may nagsabi mas mabilis daw sa Meta parang mag-restrict, 'di ba? Maso-suspend ka ng 24 hours, hindi ka makapag-send. Baka nakalagay doon couldn't send, nagre-red na yung ano mo. Ang technique niyan, guys, tinuro ko sa mga anak ko kanina. Kasi may pina-DM ako. Hindi ko kayang anuhan yung 800 na yun eh. Oo, Yung ganun na case. Sabi ko, sige, sisweldohan ko kayo. Promise bro, trinitrain ko pati yung mga anak kong 13 years old, ganyan. Para matuto lang silang kumita, yung ganun na case. Babayaran ko sila sa effort nila. Adi, eto na. Sabi ko, ganto, mag-send ka sila man tao, ibahin mo yung first sentence every 5 persons. Mm. Hindi pwedeng copy-paste Oo. na paulit-ulit malalaman ni algorithm. Spammer to, spammer to, yung ganun na case. 'Di ba? So kailangan kumbaga parang yung una, first line, excuse me po, ito yung 11, napag-utusan ako ni Coach Ian, ito yung 11 hours na training mo. DNM nila. Tapos, pag nasendan mo na, lagyan mo ng gantong symbol, heart ba or care na symbol, para pala tandaan mo na nasendan mo na. Yung ganon, tinuturuan ko sila na process. Okay, okay yan, O coach. tapos yung 5, pag nakasend ka na ng 5, yung sabi ng 5, excuse me po, sa next naman na 5, sasabihin mo, tao po. Parang gano'n na case. Iniiba mo yung first sentence para Ah, yung algorithm, hindi nila sasabihin na spammer to yung gano'n na case. Kaya ako, nasubukan kong 200 ang nasend ko in one day grabe. bago na stop. De pero ako sanay kasi ako kasi DM setter naman ako dati bago ako nag Google Ads na Mm. freelance. Kaya alam ko yung rules. Tapos, 'di ba, example lang 'to. Ikaw Ryan, kung merong nag-request sa 'di ba, kung gusto nilang mag-enroll sa course mo, anong sasabihin nila? Anong CTA Ah, nila? Anong sasabihin nila? Interested? Ganun ba yung oo, sasabihin or what? parang ganun. Hand raiser, Oh, ganun. Oo, oh, 'di hand, ba? Oh, like interested. Tapos, 'di ba, kunwari siguro ikaw sasabihin mo, okay, check your inbox, ganun. Bawal din 'yon sa kay Facebook kapag nalaman niya, eto si Ryan no, nasa isang community, ang puro sabi niya, DM me, DM me, DM me, or check your inbox, check. Hindi pa pwede 'yon, bawal 'yon. mm, Maano ni ano na spammer to o yung mga ganun. So, ang gagawin ko sa isa, sasabihin ko, send. Sa pangalawa, done sending. Sa pangatlo, 'di ba yung mga ganun na case, sabi ko, okay. natanggap mo na. Iniiba-iba ko lang siya Iba-iba. or tapos or enjoy, nire-rephrase ko lang or done or enjoy the videos. Iniiba-iba ko. Kasi ibig sabihin kaya ko 'yun ang ginagawa ko kasi na-experience ko na paano maban kay Facebook, 'di ba? Yung ganun. Oo. So kailangan maano ka lang talaga, yung parang hindi ka Grabe. natatakot Oo. mag-experiment, Mm. subukan mo. Pero yun yung technique din kung sa ano kasi kaya mong gawin yan coach sa ibang groups na mag-o-offer ka na muna ng free training. Sabihin mo walang bayad, no sales pitch. Pag sinabi mo yon, baka magtaka ka may 100 na mag-inquire sa 200. O di meron ka ng leads nun. Tama Mm. ba? O di yun nga lang, 'di ba? Galing. I-DM mo sila. Mm. Tama. So, mga ganon, iba't ibang paraan, you become creative kung paano mo i-ano yung sarili mo, di ba? What you're offering. So, Mm. coach, let's go back here. Sorry, nag-interrupt pala ako na ang kulit ko. Okay lang, coach. Sige, sige, sige. Maganda nga yung ganyan. Tsaka para ma-bypass yung ano, yung mga system, ganyan. Mga algorithm. Tama, tama yung ganyan. Actually, yung ginagawa ni ko sa anak niya, ginagawa rin nung ginagawa ko rin sa anak ko. Well, hindi ako yung nanay niya. So, yung anak Or namin, pwedeng reward ang sinasabi ng asawa mo, no? Sige na, ganun. pag ano, sige, bili kita ng ano, ganon. Yung 10 years old namin, yung misis ko kasi nasa recruitment din siya. So, hindi ko alam kung ano yung task niya, pero minsan siya yung nag-handle ng mga recruitment ng ano ng sa misis ko. Parang siya yung nagse-segregate, ganyan. Tapos ang bayad lang sa anak ko, playing time, ganun. Nakakapag ano siya, makakapag-cellphone siya. Ganyan. Oh, di Tsaka ba? para natututo rin sila ng ano, natututo sila ng Hindi, pero ito mga anak ko mukhang pera na sila So, kunwari, sige, sa bawat 100 mong masenda ng DM, may 100 pesos ka. Pero I don't mind it kasi para na-experience nila, sarap tama, palang magkapera, pinaghirapan mo siya. Yung tama, ganun na case. tama. Tsaka, kagaya nung kaninang podcast ko na si Lance, 21 years old, as much as possible, lalo na kayong mga parents, train your kids young. Let them start young, 'di ba? Tsaka Mm. kung pwede nga minsan, ito even kahit afford mong ibigay, kahit na afford mong ibigay sa kanila, wag mong ibigay. Kagad.
let them experience pain. Alam kong kakaiba to, no? Ano to si coach? Ano ba to? Sadista? Hindi masok yan, hindi. Walang instant gratification. 'Di ba ang common ngang fear ng mga mayayaman ngayon, yung first generation na mayayaman yung mga from rags to riches, pero yung ipapamana na lang nila sa anak nila kasi hindi nila na-train yung anak nila. Natatakot sila yung pinaghirapan nila ng ilang years pero pag wala na sila, mauubos lang yan in 1 year, 2 years. Because they don't know how to handle the finances. 'Di ba yung pera, paano magtrabaho? Iba yung nasa mind nila, parang gusto nila gastos lang ng gastos ng pera. They don't know how to maintain the business. Kaya kung may tutularan ako mga Chinese, 'di ba? Yung tinitrain nila yung anak nila, Totoo. Richard King is sa Cebu yan. Tama guys? Would you believe me, Richard King invited me to his office because of a simple suggestion that I gave. I used to work in a BPO. May idea lang ako ng konti paano mapag-grow yung hotel nila ng ano. When I was in Cebu, nag-work ako sa BPO, in-invite niya ako ni Mr. Richard King. Di ba yung doon sa hotel nila, tapos yung meron dong parang tourist attraction na yung parang tutuwad ka, mahuhulog ka yung roller coaster na gano'n na case. Yung doon sa building nila dati. Pero that was 20 years ago sa Skywalk o yung gano'n na case. So, ganun po siya. Yung ako kahit saan ako parang maano din ako parang yung parang ano ba dito, yung parang masyado akong active na style. So it's like I get involved yung mga kahit yung mga nasa BP or iba-ibang mga yung chat group lang siya. Sabi ko, "Oy, mag-meet tayo." Kanya KKB lang tayo doon tayo mag-meet sa kunwari isang restaurant. Mag-invite ako ng guest speaker, walang bayad 'yon. Pero kakain kasi tayo doon sa restaurant, kanya-kanya tayong bayad. Pero yung speaker, entrepreneur siya, magshi-share siya ng story niya, Ano yung kumakain? success story niya. Oo. So parang, o di ang ginastos mo lang pagkain mo, gumastos ka lang 200, 300 pesos. Pero busog na busog ka sa kaalaman kasi sa best practices. Mm, Ganon yung ginagawa ko dati sa Cebu. wow. Even meron akong ginagawang speed dating, pero hindi speed dating na yung babae, lalaki magmi-meet. Parang businessman to businessman. Parang may 2 minutes na timer. Okay, pag biglang nag-start yung timer, magtatapat tayo, Ryan. Ay, ako si Ryan, eto business ko, eto yung ganito. Magkwekwentuhan lang kayo. Pagkatapos, after 2 minutes, lipat ka naman, ibang businessman naman imimit mo. Magro-rotate yun. Galing. Yung gana. Pero speed dating lang, parang ganun yung approach. Pero naisip ko lang yun dati. I was doing that one in Cebu. Mm. Yung ganun na case. Oo, wala lang. Oh, basta nice idea. Pero that's what I was doing when I was working for 5 years in a BPO in Cebu. Pero in-announce ko yan sa kanila dati, oy, BPO lang ako hindi ako businessman. Pero ini-invite ako ng mga businessman just to get my idea. Pinapakain nila ako sa restaurant nila, meron silang problem sa mga business nila. Pero they ask me something. Tapos, kahit na idea, on the spot nilang ibibigay yung situation, meron kagad akong solution na ibibigay. Pero based lang yun sa pagkakaintindi ko sa situation niya. Mm. Pero na-appreciate nila yung ano ko. So I was able to build a network there when I was in Cebu. Mga businessman din. So I have an idea, yung restaurant niya na to, ganito kalaki, no? Pero nagre-rent pala siya ng 300,000 a month. Yung mga ganun, kasi ako alam ko kagad, pagtingin ko, etong negosyo to, lugi to, alam ko talaga. Parang ganun. Kasi sa overhead pa lang, alam mo kagad kaya mong masense kung yung business nila. Yung Mm. ganun. So, yun coach. So, balik po tayo dito sa number 5. Ayan. Yung sa LinkedIn, ayan. Na-amaze ako sa tinuturo mo, Coach, kaya nakikinig din ako eh. Ang ganda ng ano. Thank you, Coach. Ayan. Actually, ano ba yun? LinkedIn? Saan ba ako? Actually, yan na yun eh. Di ba? Dentist, ganyan. Ano to yung sinabi ko dito? Based sa ano? Sa industry. Ayan. Google, ganyan, FB communities yan. Favorite ko talaga yung FB communities Marami diyan, 'di ba? So, ito yung ano ko, ito yung guide ko para sa inyo diyan. Diba? So, kung newbie ka, baguhan ka, use industry. Diba? Ito yung mas stable na na way kaysa dito sa apat na to get freelancing clients. Pag talagang wala kang experience sa freelancing or virtual assistant ganyan, tapos kung expert ka na, ayan, use mindset, beliefs, and action. So yung behavior nila, di ba? Tapos kung yung skill mo naman nakadependent sa tools, katulad ko, ginagawa ko ito yung pinipili ko ito, tsaka to. Ayan.
'di ba? Yan, piliin mo yung tools. Tools na ano, ito tong number 4. Ngayon, kung expert ka na talaga, gusto mo mag-niche down, yung talagang gusto mo makilala sa ano na to, sa industry na to, ayan, gamitin mo yung ano, location and demographics. So talagang pang supreme level na ano to tong location and demographics. Ngayon, kung confused ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, industry ka, 'di ba? Dito ka laging magsisimula para hindi ka malito. 'Di ba? Mas may clarity kung industry. Pili ka na ng industry. Mas maganda yung industry yung piliin mo related na sa past experience mo, 'di ba? Ako wala akong alam nun na industry eh. Pero kung may alam ka na like construction, retail, ganyan, 'yun. Pwede mong silang piliin. Tapos ang ginagawa ko sa paghanap ng client, meron akong dalawang criteria. Easy to find, tsaka has volume. Ibig sabihin, madali ko silang nahahanap, tapos marami sila. Pag madali silang mahanap, pero konti lang sila, hindi ko sila, as much as possible, hindi ko tinutuloy. Kasi, ang gusto mo kasing mangyari dito, maging sobrang active ka, at makilala ka sa group na yun, or sa sa market Community. O para yung mga clients, sila na yung may magre-refer na sa iyo, may mga clients na lalapit sa iyo, 'di ba? And at the same time, pwede ka rin ikaw yung mag-approach, ikaw yung lalapit sa kanila. Kasi hindi rin naman pwedeng sobrang dami nila. Halimbawa, doctors marami pero ang hirap naman hanapin. O wag mo nang wag mo nang ituloy 'yun kasi nahihirapan ka nang hanapin sila eh. Ibig sabihin, mauubos yung oras mo kakahanap sa mga doktor. Kaya kailangan meron yan silang combined tong dalawang criteria na to. Ayan, di ba? Tapos, ito naman freelancing platforms. Ito usually sa sa number 3 to, yung behavior nila, yung actions. Kasi ang mga clients dito may intent na sila na mag-hire ng virtual assistant. Kumbaga warm market na sila, di ba? Kasi itong mga to 1 2 3 4 5 pwedeng cold market mo lang sila. Kaya yung iba rin nahihirapan maghanap kasi nga hindi nila alam na when it comes to cold market, kailangan mo ma-earn mo muna talaga yung trust nila bago kanila kunin. Kasi sa dami ng scammers ngayon, lalo may AI na yung chat madali na lang gawin. Hindi ka basta-basta pagkakatiwalaan ng business owners na kunin ka eh. Kasi nga hindi ka naman nila kilala eh. What if kasi yung business nila ang ang at risk. Halimbawa, social media manager ka, tapos nag-aalo ka ng social media service. Hindi ka naman nila kilala. Pag halimbawa nagkamali ka doon sa ginawa mo sa social media nila, yung business nila ang babagsak dun eh. Hindi naman business mo eh. Ikaw pwede ka na lang maghanap ng ibang kliyente eh. Sila, pag bumagsak yung business nila, di yari. Di ba? Pangalan nila nakataya. Oo, pangalan nila ang nakataya, reputation nila. Lalo yung mga online coaches. Kasi pangalan talaga nila ang importante dun eh. Pag yun nasira dahil sa kagagawan mo, o di bagsak yung business nila. So, bad experience, bad yung magiging tingin nila sa mga virtual assistant. Diba? So, ganun. Kaya importante din na mag-build ka rin ng trust. Tsaka yun nga, kailangan mo ka talaga, andyan yung work ethics mo. Hindi ka pwedeng, basta gusto mo mag-freelancer, kikita ka ng pera, ganun na hindi. Kailangan may trust. Kung gusto mo kumita ng pera sa freelancing, kailangan pinagkakatiwalaan ka nung tao. Ganyan. Kaya may mga bad VAs, meron din mga bad clients, ganun. Depende sa mga na-experience nila yan. Ini nga, freelancing platform. Ito naman, warm market na. So ito, mga actively na sila naghahanap ng trade ng mga virtual assistants, ng mga freelancers. Diba? So yun. Yan ang ko. Tapos, ito na yung bonus ko. Bonus na. O hindi pa Christmas ngayon pero may bonus na kayo. Sige. Ito sabi ni Coach Ian yung Ryan way of getting clients. Pinakita ko na rin to dati dun sa dun sa past webinar ko kay Coach Ian. Siyempre, papakita ko rin sa inyo, di ba? Actually, ito, hindi ako sure kung ano yung mga nababypass nito. Di ba? Pero pwede ito sa beginners, di ba? So, una, Facebook. Punta sa Facebook, lagay mo hiring. Tapos kung ano yung niche mo, halimbawa ako, copywriter. Sa copywriter, hanap ka ng post. Di ba? So, click mo to para hindi na lumabas yung mga luma.
Ayan na. Di ba? Makikita mo na dyan kung sino yung mga naghahanap actively ng copywriters. Tapos pwede mo silang sendan ng email. Di ba? Pwede to sa beginners, pwede rin to sa hindi beginners. Di ba? Mamaya papakita ko sa inyo yung client na na-close ko, gamit to. Di ba? Tsaka looking for daw, coach. So, looking for. Pwede ba yon? Hiring copywriter, then looking for copywriter. Yes. Looking for. Pero mas gusto ko yung hiring. Mas maganda. Correct. Based sa experience ko. Pero pwede rin yung looking for. Ayan. Di ba? Katulad nito, I'm looking for an experienced copywriter, pero mali siya. Ito, itsura pa lang nito, mukhang scam. Kaya kailangan nga talaga niya kasi sa experience. Kailangan niya ng copywriter talaga kasi mali yung ano niya. Ayan, ganyan. Ganyan ka lang maghanap. Usually, ginagawa ko itong mga every other day. Kasi pag ngayon, ginawa mo to ngayon sa Facebook. Kinabukasan, mga ito lang rin ulit yung makikita mo. Based sa experience ko, ganyan. Pero pwede mo naman ibahin. Halimbawa, copywriter dito, pwede mo tuloy ganyan. Diba? Ito yung ginawa ko mamaya. Excited ako pakita yun, yung na-close ko client. That's in 12 days. Diba? So yan, email marketer. Ayan. Yung iba may makikita ka mga nonsense. Pero ayan, tuloy sa 7 rules of life. Pero ganyan talaga, it is what it is. Diba? Ngayon, ginagawa ko rin to sa freelancing platforms. Wait, buksan ko lang yung aking isang Google Chrome. Ayan. Ito naman sa online jobs, di ba? Hindi pa ako nakakakuha ng clients sa Upwork, pero sa online jobs, ayan, ewan ko bakit napaka-effective niya dito. Ganun din naman yung ginagawa ko, pero hindi yung hiring. Ang ginagawa ko dito, pag nakita ko yung email nila, ang technique na ginagawa ko, yung Ryan way, is nagtatanong muna ako. Hindi ako nag-approach, sinasabi ko na, hey, I'm Ryan, I'm an email marketer, I have 3 years experience, blah, 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 blah. Hindi ako ganun. Lagi ako nagsisimula sa question. Kasi pag nag-ask ka ng question, una nahuhook mo sila, malakas siyang makahook. Kasi sa dami ng applicants na makikita niya, na makikita nung ikaw lang yung kakaiba. Ikaw lang yung kakaiba. Totoo yan. Kasi magugulat ka. Kasi alam ko to kasi miss ko recruitment siya eh. So nakikita ko yung mga minsan chine-check ko yung mga ginagawa na applicant. Paano ba sila mag-send? Ito, ganyan, di ba? Kasi tinatanong ko yung misis ko. Nagko-consult ako sa kanya. Ano ba yung mga sa'yo? Nakakapag-catch ng attention mo. Ganun. So yun nga ginawa ko. Tingnan niyo yung online jobs. Asan na yung online jobs ko? So coach, ang una, kakaiba, just to get their attention. Number 2, dahil question ang ginawa mo, mapipilitan silang sumagot. Exactly. Tsaka tama yun. Tsaka at the same time, pag nagtanong ka kasi, hindi yun waste of time sa'yo at sa recruiter. Kasi dito mo malalaman kung swak ba kayong mag-work together. And ito, nagagawa ko to kahit hindi kahit yung hindi ako qualified sa mga hinahanap nila. Yung iba kasi kaya sila takot mag-apply, lalo yung mga beginners, kasi nga hindi sila qualified. Kasi nakikita mo kailangan 2-3 years experience ka, blah blah blah, di ba? Ganun. Pero pag nagtanong ka, ang purpose kasi ng pagtatanong mo, magkaroon kayo ng conversation hanggang sa mo siya, hanggang sa makita mo na kung swak ba kayo. Di ba? Papakita ko sa inyo, guys. Tingnan niyo. Ito gusto ko tayo. Punta na tayo sa WhatsApp. Ito, papakita ko sa inyo na hindi mo kailangan maging expert. Asan na si Esterina? Alala ko to si Esterina. Ito ba yun? Ito. Ayan. Ito guys Ito si Esterina, nakikita niyo ba siya? O zoom ko pa? I-zoom mo, coach. Ayan. Diba? So ito si Esterina, nakita ko siya sa online jobs. Nag-post, naghahanap siya ng email marketer. Diba? Pero doon sa post niya, andun yung WhatsApp number niya. So instead na mag-apply ako sa online jobs, minessage ko siya sa WhatsApp kasi I'm sure marami mag-a-apply sa kanya sa online jobs eh. Marami kasi hindi nagbabasa ng instructions sa mga job posting. Correct. Kaya ang ginawa ko, tingnan niyo guys, wala tong kinalaman sa sa experience ko. Nagtanong na ako, sabi ko, so is this Esterina? First question. So sabi ko, I saw na naghahanap ka ng email marketing expert. So ang tanong ko, did you find one already? Nagtanong na ako, did you find? Pareho tayo ng approach Diba? Hindi sa Google Ads din. Hindi, may nag-post sa community, maraming nag-reply doon, DM me, parang may mga PM is the key, interested. Ako hindi, i-screenshot ko yung concern or problem niya,
Tapos sabihin ko, hey, Esterina, I saw this post. Meron ka nang nahanap na Google Ads Manager? Oo, ganun. Tama. Exactly. Because Eh, ganun talaga. Meron na ba? Kasi waste of time yun sa akin eh. Kung ano eh. oo, Didiretso ako. Tapos pag wala pa, hindi mo na ako magpipitch ng service ko. Sasabihin ko yung solution sa problem niya, bro. oo. Oo, Ganun nga. sasabihin ko. Ganun yun. Oo, kasi Tapos, dun, dahil nagalingan siya sa'yo, doon na ako pwedeng, would you be against na, we hop on na call na, ganun na kagad na. Kasi, ako na all para na. okay tong taong to iba yung approach niya, parang ganun na case. Pero Oo. kukunin ko muna yung attention niya, kailangan sumagot siya sa akin. Go na, Exactly. coach. Okay na. Oo. Kasi naka-relate ako dyan eh. Pero Di hindi ko ba? alam yan din pala yung approach mo. Sige. Di ba? So, ganyan lang. Magtatanong lang. Tapos, ayan, sumagot siya, di ba? No, what do you use? Klaviyo. Sinabi ko, hindi ako gumagamit ng Klaviyo. Di ba? So, kung baguhan ka, what's stopping you from telling the prospect or the client na hindi mo naman talaga kaya? Wala namang mali dun eh. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Sabihin mo kung ano yung alam mo. Di ba? I don't use Klaviyo, I use system. Tapos sinabi ko lang na parehas lang yung tool, similar. Madali ko siyang matututunan. Tapos sabi niya, do you do split testing? Ito sa sa email marketing. Tapos siya, nag-usap na kami. So, Let's meet kagad, oh. Alam mo kasi, inaddress mo yung concern niya eh. Split test ang binanggit mo, Okay, sige. Split test ang ibabato ko sa yung split test din. Ginamit ko Ano? sa board. Oo. Testing. So, ayan. Tapos, kailan to? March 23, one day. First day. Second day, let's meet na kami. Ayan. Nag-zoom na kami. Medyo nga lang siya na nakausap ko. Medyo nagmamadali siya, tsaka medyo medyo rude. Medyo rude siya kausap. Ayan. Tapos sabi niya nga, meron siyang 3 kausap. Ayan. Di ba? So, ayan. Actually, hindi ko na-close tong client na to eh. Pero tingnan niyo kung gaano kabilis yung kung nag-freelancing ka, tapos kailangan mo, as much as possible, kumausap ka ng business owner. Wag kang ma-stuck sa apply ka ng apply, tapos wala nagre-reply. Hindi yun magandang approach sa freelancing. So yan, ganun na yung ginagawa. Effective yan. Kahit close na natin to. Punta tayo sa sa mga wait lang, dito sa email ko. Ang ang subject line lang na ginagamit ko, puro quick question lang eh. Tingnan yung email ko. Ayan, asan na yun? Ayan, online Pero job. yung quick question mo, bro, after ng quick question mo, may binoto ka ng question o wala pa? Meron. Nag-aantay ka pa sa reply nila? Hindi, may itatanong na ako. Okay, good. Hindi, bakit ko tinatanong sa inyo yan? Marami kasi hindi. Meron din ako mga Google Ads students. Kunwari biglang, coach, parang yun lang yung message nila. Or coach, can I ask you a question? Hindi ko sila nire-replyan pero kasi marami akong messages na natatanggap. Guys, wag kayong passive. Sa totoo. Hindi, yung kunwari, coach, quick question. Di ba, nakakainis yung pag hindi nila tinatanong yung tanong nila. Meron daw silang itatanong, pero hindi nila itatanong. Shoot your question right away. Kasi, hindi ka pwedeng passive, kailangan active ka. Itanong mo na kung ano yung gusto mong Kung ready sila nang sumagot at available sila na time na yun, sasagutin nila yung question mo. Kasi, hindi, put yourself in the businessman shoes. Hindi pwede na, coach, may message lang na coach, para bang kailangan yun? Or yung mga ganun. Kailangan, kasi ganun din sa client. Pag meron kang quick question, bato mo kagad yung tanong. Sasagot yan sila. Maniwala ka, sasagot yan sila. Unless busy sila, hindi nila napansin yun. Pero sasagot yan sila sa question. Totoo. Kaya nga, question mo kagad eh. Kumbaga, yun yung hook mo, tapos itanong mo na para mabasa nila. Kasi pag nabasa na nila tong first line, katulad nito, subject line ko, quick question. So, tapos yan, have you found your MailerLite email manager? Kasi ito yung hinahanap niya, MailerLite email manager, which is alam kong gawin. Di ba? So, hindi ako nag-stop dito. Ayan na yung sinabi ko, direct to the point. Kasi naghahanap na sila ng ng virtual assistant o ng email marketer dito eh. Wag mo na silang pahirapan. 'Di ba? Ayan. Tapos sinabi ko yung mga alam ko. Tapos yan, 'di ba? Magtatanong naman siya sa iyo eh. Ito yung sinasabi ko na na sa unang approach, dapat ang ginagawa niyo is conversation muna para malaman niyo kung swak talaga kayong dalawa. Malay mo, mamaya yung ina-approach mo palang client, $1 lang yung ibabayad sa iyo, 'di ba? Correct. Kaya ka lang ng oras, 'di ba? Ganun siya. Ayan. Tapos, eto, pakita ko sa inyo yung na-close kong client. Nasaan na ba yun? Nasa isang Gmail ko yun eh. Wait lang. So, open ko to.
Kaya habang hinahanap mo yan, coach, ako, pag may magtatanong sa akin, sabihin ko sa kanila, pag may tanong ka, itanong mo kaagad kasi hindi ka ma-hire ng client kapag ganyan. Yung stuck ka lang sa question, hindi mo binato yung question. Hindi ka talaga nila i-hire pag ganun. Oo. Maiinis sila sa'yo pag ganun. Kailangan tanong mo na yung question mo Tanong para na. sa they can decide right away. Kasi kaya nilang mag-decide ng mabilis. Oo. Lalo kung need nila. Mabilis yan sila mag-reply, lalo't urgent yung kung lalo na kung urgent nga yung hiring. Sige, Tama. coach. Tama. Ayan, ayan. Ito yung ano, yung na-close ko no ano no last time. So, ito iba lang kasi sa instruction nila pag nag-email daw ako, ito daw yung ilagay kong subject line. Kaya hindi quick question yung nilagay ko dito. Pero yung quick question nilagay ko sa loob. Ayan. Tama, ulitin ko na naman, coach, ha. Maraming Pinoy ang bagsak na bagsak sa attention to details. Aha. Kasi, di ba merong mga hiring na dapat ang ilagay mo sa subject, kunwari, yung word na sandwich o ano yung snack mo. Yung meron silang mga papasabi na magic word dun sa subject line or headline. Kasi doon nila malalaman sino yung Basta. nagbasa ng instruction. Mm. Kaya alam kong pag ganito, alam ko kagad daming, yung mga nakikita kong, may pinopost ako sa The Guild, may maraming magdi-DM sa akin bro na 20 na tao, 30. How to apply? Sabi ko, Sheks, hindi to sila nagbasa. Oo. Hindi, hindi sila nagbasa. Kaya, yun lang yung reason. Ang tagal nyo nag-antay, 1 week na, 1 month na. Bakit kaya hindi ako kinokontak nila? Kasi hindi ka nagbasa. Hindi mo sinunod yung Oo. instruction. So Totoo. tama tong kay coach. Hindi, bigla ko lang naalala. Pero binato mo pa rin yung question sa loob, which is right. Go Oo. ahead, coach. Kasi nung time na ano, nakita ko sa job post nila, ang hinahanap kasi nila full-time eh. Ako talaga ayoko ng full-time kasi nga may 3 years old pa ako na ano, na sobrang clingy. Kaya ang una kong tanong yan, do you work with freelancers? Ganun. 'Di ba? So alam na nila, I would love to be your on-call email marketer. Meaning gusto ko flexible time. 'Di ba? Tapos sinabi ko na experience ko 3 years, tapos sinendan ko ng portfolio ko. Ayan na. Tapos, ayan no, yung second reply nila, diretso ano na, diretso interview, diretso ano na. Wala na siyang paligoy-ligoy. Ibig sabihin, naghahanap talaga sila. Kailan to? March 15 ako nag-send, March 17 sila nag-reply. Tapos, ayan, welcome na. Kailan to? March 27. That's what, 12 days yata? Na-close ko yung client, ganun. Tapos, ayan na yung welcome, ano nila sa akin, contract. Ay, hindi ko na makikita. Welcome, yung onboarding, Okay na. di ba? Welcome packet. Ganun, Welcome kit. ganun ka, ano, ka-effective tong gantong approach. Tatanong ka muna, alamin mo kung swak kayo. Tapos pag hindi kayo swak, o di let go ka na. 'Di ba? Yung iba kasi mga freelancers, ano, dinidibdib nila yung ano, yung Rejection. rejection, 'di ba? Oo. Alam nyo guys, bago ako magkaroon ng isa, dalawang client na mako-close in a month, siguro mga 90% doon rejected. 'Di ba? Kasi hindi naman siya rejected na sasabihin sa iyo na no, hindi kita kailangan, hindi ganoon. Kumbaga, Kasi minsan ikaw yung nag-reject sa kanila kasi sa minsan offer nila minsan maliit ako, na yung totoo. Minsan ako yung nagre-reject. Like halimbawa, eto nung nakuha nung naano ako ng Tether na hire nila ako, meron pa akong isang interview nung na ano na email marketing din. Inano ko na, nag-email na ako sa kanila na hindi na ako tutuloy kasi nga may nag-hire na sa akin. Ganun. So may times na ikaw yung magre-reject, tapos may times na ikaw na may mare-reject. Hindi dahil sa hindi ka skilled, kundi dahil sa hindi talaga kayo swak. For example, meron talaga naghahanap ng may experience. So wala kang experience, hindi talaga kayo swak. Tapos hindi sila willing mag-train. 'Di ba? Kung matsyempuhan mo willing mag-train kahit beginner ka, o di yun, edi swak kayo. 'Di ba? Pwede ka niyang i-train, tapos ikaw, 'di ba? Loyal ka sa kanya kasi yung mga beginner usually sila yung loyal muna sa umpisa eh. Ganun. correct. Ganun yung ganun yung how businesses run. Lalo sa freelancing. Ganyan yung approach ko sa sa pagkuha ng client. This is outbound. Ayan. Meron pa ako isang mapakita, inbound naman. Actually, yung inbound, lang to eh, more on commenting lang. Pakita ko na lang yung screenshot para hindi ko na siya hanapin. Ito si Slavisa. Ayan. Hindi ko to naging client, pero nag-one-on-one kami. Nagturuan kami ng approach ko through Facebook marketing. Tapos tinuruan niya ako ng funnel. Di ba? And ito siya, medyo bigatin na siya sa Serbia. Serbia yung niya, yung country niya. So, ito lang, nag-post siya dito sa Nothing Held Back group. So, group to ng mga
freelancers, mga business owners. So nag-question siya, 'di ba? Ang sabi niya lang, hindi siya marunong sa online networking, ano daw yung mga pwede niyang gawin, ganyan, 'di ba? So organic, which is ginagawa ko, Facebook organic marketing, 'di ba? So nag-comment ako sa kanya, ayan, siya yan eh. Ayan, sinabi ko sa kanya yung mga technique, yung mga style. Walang AI yan ha. Talagang genuine na sumagot ako diyan. Tapos nag-thank you siya. Tapos basta nag-usap-usap kami ganyan, 'di ba? Tapos tingnan niyo teka lang, tingnan ko kung mahahanap ko siya sa Messenger. Ito si Slav. May na ako, so tawag ko sa kanya Slav, na close na kami, 'di ba? Tingnan niyo yung this is also another way of attracting clients. Ayan, siya una nag-message. Thanks for your Tapos survey yan, coach, no? Serbia. Yan ba yun? ito yung Serbia. Siya rin to tong nag-ask. Ito, siya rin yan. Tisla Visa. Kasi yung Slav, din yan eh. Sa chess din yan eh. Di ba alam mo yan, may Sicilian, merong, di ba, French defense. Meron ding Slav defense. Slav Okay. defense. Ayan, so yun nga, ayan, di ba? So, thank you siya ng advice, di ba? Tapos, meron akong dito eh, parang sinabi ko, meron akong list ng mga Facebook groups, tsaka Slack group, yung pinakita ko kanina na pwede niyang puntahan kung gusto niya makipag-network. Tapos yung binigay ko sa kanya tong FB groups, ayan. Diba? Nililista ko yan yung mga magagandang FB groups, tsaka mga community. Ayan. Tapos, ayan, basta usap-usap kami, tinanong niya ano yung specialty ko. Sabi ko, email marketing. Hindi ko alam, nung time na to, hindi ko alam na nagpa-funnel siya. So, nag-guess niya na kung ano yung skills ko. Diba? Kaya alam niya na dapat di ko na kasi sinabi itong auto sales kasi alam niya na dapat kasi nga nagpa-funnel siya. Di ba? Tapos yan, ang dami niyang sinabi. Sinabi niya pa sa akin yung buong funnel niya. Di ba? Ganyan siya ka naging active sa akin dahil lang sa comment ko na yun na tumulong ako. Tapos yun, ayan, sabi niya, weekend if you are free. Gusto niya nang mag-call kami. Siya ang nag-invite sa akin na mag-hop sa call. Tapos, ayan, nag-yes na. Tapos nag-usap kami. Nag-usap kami last Saturday yata kami nag-usap or last Sunday. Sunday. Ditong Sunday lang. Ayan. Ayan, check your email. Ayan, nag-usap na kami. Hindi ko siya naging client. Pero dahil nakabit kami ng relationship, pag nagtayo daw siya ng sarili niyang community, i-invite niya ako. O di marami ding business owner doon na Correct. Pwede kang i-market. Ito yung ganito yung freelancing business na gusto nyong na dapat binibuild nyo. You build relationship, you help people kahit walang kapalit. Diba? So, yan yung Ryan way of getting clients. So, outbound, ask ka muna ng question sa mga nag-hire na. Tapos inbound, ito yung nag-help ka, nagko-comment ka. Tapos yan, ganyan. Ganyan yung way ko ng pagkuha ng client. I do this every day, like parang hindi ako napapakali pag wala akong kino-commentan kahit isang tao lang, ganyan. Tapos kapag wala akong ina-approach. Pero totoo yan, coach, ha? Di ba alam na natin lahat yan, your net worth is your network. Totoo. Yun talaga yun. Yan. Pag gets lang nila to yung ganito na part. Yung marunong ka lang mag-build ng not all the time, lahat ng conversation mo is to offer, mag-pitch ka ng service mo. Totoo. Pero, ewan ko, siyempre tayong dalawa naiintindihan natin yun and some of the people here na masisense mo minsan, wag ka munang mag-pitch. Pero alam ang taong to, malaking taong to, di ba yung gano'n na part? Or meron tong, alam mong in the future, meron kang makukuhang network din. Yung gano'n na case. Siya gano'n din naman ang tingin niya sa'yo eh. Oo. Yung gano'n, pareho kayo ng and people would always look for people na ano bang tawag dito. 'Di ba parang may saying yun, coach, na if you're kung ikaw ang pinaka smart in that room, kumbaga you're not in the right room. Yung mga ganun 'di ba, yung ganun na case. Kasi hindi talaga pwede, kailangan meron laging mas magaling sa iyo or mentor na meron kang susundan, yung ganun na case. Kahit ako, hindi lang ako sa The Guild mo makikita or yung sa Google Ads. Ay, baka malulunod kayo kung mentor pag-uusapan. Pero syempre, mga foreign mentors yung sa akin. Yung iba sa YouTube nga lang na mentor, pero kaya ko, kahit hindi nila alam na mentor ko sila,
pero ako magaling ako maghanap ng mentor. Mm. Kahit hindi ko binabayaran at meron din akong binabayaran. Mm. Yung ganun na case din. Kasi gagastos din ako kahit hundreds of dollars. Ayun, hindi pa ako umabot sa meron akong accumulated na $2,000 na binili na sa isang mentor pero hindi isang bagsakan yun eh. 2 years kong binili yun. Mm. Hindi yung parang magbabayad ng $1,000. Hindi ko rin never pa ako nag-dare ng ganun. Kasi ako kaya kong humanap ng expensive course nga lang kunwari Coach Ryan, na Mm. kahit tag $10,000 na course, nakukuha ko ng libre. Magaling lang ako maghanap kasi talaga nung course na yon. Pag gusto ko yung course Oo. kasi ganun yan eh, pag may intent ka, parang oops, bibigay sa'yo ni Google yung ito yung course na gusto mo, Totoo di yan. ba? Minsan parang nababasa na ni Google yung nasa utak mo, ganun. Like, Oo. like yung Facebook ko, dati puro email marketers yung mga kinokomentan ko, freelancer. Nung nag-aral ako ng funnel, puro funnel na rin yung lumalabas sa Oh, di ba? sa feed ko. Di, Itong Facebook na to. Alam mo yun, nasa utak ko. di ba? Pero ganun yung algorithm eh, kahit nga yung YouTube eh. Alam na nila minsan yung mga hindi mo pa hinahanap. Kahit nga kunwari, pag 2:00 na madaling araw hanggang pag ganyan, alam na ni YouTube ang ipapakita sa aking videos na suggestions. Mm. Hindi ads pinag-uusapan natin dito guys Alam ng algorithm na kung ano yung habit mo, paano ka mag-isip. Yung mga ganun na case din. So coach, balik tayo sa inbound and outbound mo. So pinakita mo sa akin yung outbound mo or yung inbound mo rin. So is that it? O meron ka pang papakita? Yun Um, na yun. Go. Actually, yun na yun eh. Di ba? Ayun. Ako sa inyo kung paano yung pag-approach ko sa client. Tapos yun nga, ginawa ko lang talaga siyang habit, like everyday ginagawa ko siya. Pero hindi ko naman yung sobrang todo na mukha ka na talaga ng spam. Wag naman ganun kasi maboban ka talaga. Like for example, halimbawa, gusto ko maghanap ng client. Yun yung feeling ko ngayong araw na to. Ang gagawin ko, hanap ako 3 sa Facebook, mag-outbound ako 3 sa Facebook ng yung hiring copywriter dito. Tapos pag feeling ko kulang pa siya, o di pupunta ako sa online jobs, hanap din ako ng 3 dito. Kaya punta lang naman ako sa job board, tapos type ko lang email. Mga lalabas na dyan, email marketing, mga ganyan. Question coach, ba tayo mo sa Upwork? May connect. Oo. May Connect. Ganon. Tapos, pag halimbawa, hindi pa rin ako satisfied, nakatatlo na ako dito, punta naman ako sa LinkedIn. Sa LinkedIn, meron din may mga email marketing rin dito opportunity. Punta ka niyan, email marketing, tapos hindi people, jobs to Ayan, may mga lalabas na dyan na, ayan, mga company. Pero pag dito, hindi ako nag-a-apply sa LinkedIn. Pinupuntahan ko yung website nila. Tapos nagtatanong, halimbawa si Elliot, ayan, nakita ko to nag-hire siya nung isang beses. Hindi niya na email marketing company to. Email marketing siya sa Australia. Naghanap sila ng email marketer. Ayan, same lang din yung tinatanong ko. Di ba? Do you guys work with someone who specializes in email marketing? Di ba? Ito pala, yung mga ganito, yung mga sinasabi ko who specializes. Ito pwede mo namang itanong to kung hindi ka qualified eh. Like, halimbawa, ang post nila, naghanap sila ng copywriter. 2 to 3 years na yung experience. Tapos kailangan lahat ng klase ng copywriting alam mo. Pero ikaw, gusto mo mag-apply, pero ang alam mo lang, email copywriting, katulad ko. So magtatanong ka, tumatanggap ba kayo ng nag-specialize sa email copywriting? Ganon. Di ba? So hindi wag mong i-disqualify yung sarili mo just because hindi mo pa na-meet yung requirements. Kaya nga magtatanong ka muna sa umpisa. Tanong mo lang, kung tumatanggap pala sila ng nag-i-specialize sa email copywriter, o di yun, pwede mo siya maging client. Tapos hanap na lang sila ng ibang copywriter na hindi mo kaya yung mga task. Ganun. Meron nga ako diyan actually kailan lang, asan ba yun? Ito ba yun? Hindi yan. Nakalimutan. Ito si InfoHibiti. Ito sa LinkedIn ko yata nakita to naghahanap sila ng digital marketer. Hindi ko forte ito Kasi ang digital marketing, marami yan maraming branch yan. So ang tanong ko lang, do you accept those specializing in email marketing? O ayan, tapos nag-reply siya, sabi niya lang, naghanap siya ng result, sinendan ko siya ng case study. Yung best case study ko talaga yung pinakita ko, di ba? Tapos sinabi ko kung ano nangyari sa case study na yon, yung program na binibenta ng client ko na to, nasa $3,000. So talagang bigating program yan. Di ba? Tapos, ito follow-up lang to kasi feeling ko mali yung document na nasend ko Tapos sabi niya na, are you willing to do a trial task? So ibig sabihin, interested sila sa akin
pero gusto muna nilang malaman talaga yung skills ko. Kasi ang sinend kong sample pang dental coaching to eh. Pero yung trial test na yan, coach, ano yung nasa isip mo? Hindi pang BCS na 14-day naman, ano? Hindi. Hindi siguro. Baka ano lang to. Ewan ko, hindi, baka ang gawin nila, bigyan nila ako ng access sa email marketing software nila tapos pwede mag-demo ako. Baka ganun yung inisip kong trial. Tapos feeling ko ang sisilipin nila dyan, uy, eto si Ryan. Sige nga, tingnan nga natin yung open rate niya, tsaka yung response rate, yung click rate, no, yung mga ganun na case. Effective talaga siya, yung ganun. Pero based on just one sample lang yun, Oo. Mga ganun ba? Ngayon, kasi kung ikaw maghahanap ka rin ng ano ng client tapos willing tapos tinanong na kung gusto mo mag-trial test, edi oo ka na diyan. Trial lang naman 'yan eh kahit hindi mo naman alam 'yan eh. 'Di ba? O di ano, at least nakapag-practice ka. Hindi ka man matanggap ng ano na to, ng client na to. Nakapag-practice ka, ganito pala yung ginagawa ng ibang tao. Coach, may tanong sa chat box. Sabi nga, Coach, quick question. Your free trial kasi dami ko na before na try, tapos walang bayad. Pero may nag-try din ako paid trial. Mas okay ata yun, ano po, sa tingin niyo? Kasi guys, meron talagang trial na paid, merong hindi. Oo. Depende sa usapan niyo. Depende lang sa usapan niyo. Depende sa ano sa usapan niyo ni client. Pero ano naman yan huwag ka naman papaalipin. Mamaya yung free trial na hinihingi ni client. 1 year, no? Free trial. Isang taon, di ba? Huwag ganun. Pag free trial, yung mabilisan lang, halimbawa, yung kaya mong tapusin in 30 minutes, 1 hour, or 2 hours, or 3 hours, okay na yun na free trial. For example, sa copywriter, pwedeng ang free trial, magsusulat ka ng isa o dalawang emails. Pwede na yung ganung free trial. Kung paid trial, minsan ganun din naman pero bayad ka. Di ba? So, wala namang problema doon. Sample to guys si student ko, in-offer niya ng libre, di siya pa nag-offer ng libre. Si client pa nagsabi niya, hindi, babayaran namin yan. Mag-build ka na ng campaign, babayaran ka namin na $100 ata yan or 200. Pero okay na yun. Di tanggapin mo yun. Lamang tiyan din yun. Trial nga lang yan Pero pinababayaran ka nila. In-offer mo ng libre, willing ka nilang bayaran kahit trial. Kaya Mas masarap yun. Kung kaya mong, kung hindi ka talaga makakuha ng paid trial, kasi bihira talaga yan Kung makakuha ng free trial, tanggapin mo. Kasi ano yun, practice yun ng ng live, ng kumbaga on the field na yung mga free trial, di ba? Basta huwag ka lang papaalipin. Ito nga, share ko lang rin, hindi naman to related sa freelancing. Yung merong isang group, tapos, nag-ask siya ng tulong about newsletter, which is ginagawa ko sa email marketer. Naghanap na talaga siya ng tulong. Diba? So sabi ko, maybe I can help na pwede ako mag-advise. Ganun. Tapos nag-message siya sa akin. Nagpapakonsult siya, bayad. Sabi ko, sige, 500 pesos, 1 hour. Tapos sabi niya, hindi, sige, 1,000. Kailangan, gusto kong matutunan lahat ng alam mo. Di ba? Hindi yun freelancing, consultation na yun. Pero, dahil nag-help ako, nakita ko nangangailangan siya ng tulong, siya na yung nag-increase ng babayaran sa akin. Actually, kausap ko siya mamaya after nitong webinar na ito Ganun, di ba? So, it's it's really good na pag tumutulong ka talaga. Talagang may bumabalik sa'yo. Hindi ko nga expected na na siya pa yung magpapataas ng bayad. Pag yung client or yung prospect, alam nila yung value na kaya mong ibigay, kahit free trial pa yan or kahit free yung service na ibigay. Yung iba sila, babayaran ka pa nila. May mga na-encounter ako dyan na ibang freelancer, nag-service sila ng free, pero binayaran pa rin sila. Ganun yung ka-powerful pag ang intention mo talaga is tumulong lang. Ikaw yung bibigyan ka talaga ng reward. Ganun. Hindi man monetary, pwedeng future client, ganun, pwedeng community. Yan. Maraming reward pag tumutulong ka. Tsaka wag mong isipin na yung mga kapwa mo freelancer is competition. Kasi yung mga nag-iisip ng gano'n na kasi ang dami ko rin nakikita na sinasabi ang dami na nating freelancers, gano'n, kaya ang hirap kumuha ng client. Hindi naman talaga competition yung fellow freelancer. Katulad niya si Coach Ian, nagko-coach siya, nagko-coach din ako. Hindi ko tinitreat si Coach Ian na competitor ko. Pag sinabi ni Coach Ian na araw-araw kami mag-Zoom, papayag ako para lang kung ano man yung mapag-uusapan namin ganun, di ba? Kumbaga collaboration and harmony ang magandang way ng pagturo ng magandang way ng pagtayo ng freelancing career mo. Diba? Hindi naman palaging pera yung
yung gusto mo habulin. Tsaka nararamdaman ng ano yan, nararamdaman ng business owners yan, pag pera lang yung habol mo. Kasi yung mga nagbi-business owner, matindi na yung mga pinagdaanan niya nila para mag-build yung business nila. Marami na rin rejection yan silang natanggap. So kung ikaw, pera yung habol mo, maaamon nila yan. Kaya yun, doon pa lang rejected ka na kagad. Diba? Ganun ang mga business owners. Maano sila dyan, maano sila sa pera. Diba? Malakas ang instinct nila. Ganun. Yan. Correct. So yun pala, Coach, last few tips or yung final words na gusto mong i-share sa group at the same time kung meron kang upcoming courses, how they want to follow you, even yung dental VA mo na or yung sa copywriting mo na kasi I know you do one-on-one coaching, meron ka ring ibang courses. Parang medyo busy ka nga ngayon yung ginagawa mo, yung funnel mo and everything for the past few days. So, Sobra. yeah, sige, go ahead, Coach. Ayan, thank you, Coach Ian. Ayan. So, yun nga guys, well, dito nyo lang naman ako sa Facebook mahanap eh. Tatlo kasi yung Facebook ko. So, basta ito yung talagang active ako. Yan. Tapos, if you want to join our group, asan ba to? Asan yung mga groups ko? Ayan, Dental VA Philippines. Ayan, free lang naman dito. Ayan, so it's a community of dental virtual assistants. Tapos yung mga course ko, may course ako email copywriting. Meron din akong upcoming course na about email marketing. Ayan, so yun lang naman actually yung yung plug ko eh. Kumbaga, Magkano, Coach, para mapaghandaan din nila, kumbaga yung yung sa meron ka bang 'di ba low tier tapos merong mas advanced mga ganun. Magkano ko? Ngayon naka-focus muna ako sa low tier, low ticket. Yung course ko sa email marketing is 499 pesos. Yung one-on-one ko kasi napuno na siya. So 5 lang muna yung ko doon, So meron ka bang link niyan, Coach, para doon sa 499? You have that or nasa pin post ko lang actually dito lang. Sige, Coach. Ayan. Tapos ayan, may mga nagko-comment ganun. Tapos sinesendan ko lang rin sila ng link. Okay. Guys, follow niya si Coach Ryan Custodio. Pagkatapos, para sa akin, alam ko yung email mo na 499, tinuturo mo pa rin to, di ba? Yung finding clients and everything eh. Kasama na yan, di ba? So, ibig sabihin, yung skill na to, maa-apply mo to kahit sa ibang niche. Hindi lang to pang copywriting. Kasi alam ko, may ibang offers ka or service ka na, di ba, na pwede mong 499 guys. Okay? Yan. Meron pala question si Joven, interesting to. Sagutin ko lang quickly. Sabi niya kasi, sige. Ano daw yung definition ng dream client or premium client? Ako, depende yan sa sa goal ko. Ako hindi ang premium para sa akin ngayon is hindi yung malaki yung bayad. Ang premium sa akin ngayon, yung magbibigay sa akin ng flexible na oras. Kasi nga, gusto ko may oras ako para sa mga anak ko. Lalo yung 3 years old ko, napaka-clingy niya. Diba? Minsan nga hindi na siya sumasama sa nanay niya, sa akin lang. Ganun pa siya ka handful. Pero pag lumakalaki na siya ng konti, saka ako hahanap ng premium client na yung gusto ko, di ba? Like yung mga 100,000. Babae nga guys, yung 3-year-old babae. Babae. Dalawa na ko po, yes. Babae sila. Ayun. Sige. Guys, or you can directly DM si Coach Ryan or tingnan niyo na naka-pin post niya nandun. If you want to enroll for the 499 na course, ha? Pero makikita niyo pa in the future si Coach Ryan kasi meron din kaming pag-uusapan niya na importante some other time, kumbaga. Pero we have a big plan din for the guild, kumbaga. Pero someday, in the next couple of months, the guild will be known din as another freelancing community. Na ganun na case na, basta yung value na binibigay natin, sobrang ganda din. Okay? Pero, kompletos Ricardos tayo. Yun naman yung masasabi ko sa inyo. Okay? Ito yung Google Doc nga pala, yung kay Coach Ryan. Ito yung topic mo kanina, Coach, Di ba? Magko-collab kami ni Coach Ryan. Ayan, sige. So, ayan siya. 5 ways to find freelancing clients. Ayan, access na natin, guys, ha. So, Coach, maraming salamat. At alam kong meron ka pang client na consultation ngayon after this. So, good luck. Pero hindi, this is not the last. Magkikita pa tayo. Makikita nyo pa to more frequent na si Coach Ryan in the future. Okay? Basta tutulungan natin lahat ng mga freelancers. Magkakaroon kayo ng mga... Hindi, basta ang sarap kasi ng feeling nun yung hindi ka naubusan ng technique,
na humanap ng clients. Hindi, 'di ba? Pag na-solve mo na 'yon, paano humanap muna saan banda hahanapin yung clients? Ang kailangan mo na lang ma-master naman kung paano mo i-demonstrate yung skill set mo. 'Di ba yung how you build rapport, yung ganun nga, yung KLT factor, know, like, and trust. Kasi pag alam na alam mo 'yun, promise talaga, bumabaha talaga ng clients. Totoo. Tapos hindi kasi ako kinukuwento ko nga sa kanila kahit hindi ako naghahanap ng ano ng client, biglang mga nagdi-DM lang sa akin. Tapos pinapakita ko sa kanila nag-fill up na ng form. Kasi meron akong intake form coach yung Oo. parang gusto nila magpa-consult sa akin. Tapos Oo. may idea na ako magkano budget nila kung magra-run sila ng ads, yung mga ganun na case. So, qualify ko na sila sa simula pa lang before we hop on a call para ganun na case. Pero syempre, para mapag-aralan ko na rin yung website niya or yung account niya, ano yung best approach na gagawin namin, yung ganun. Okay? So, yun po yun. Maraming salamat mga bossing. Palakpakan natin si Coach Ryan. Thanks, Coach Ryan, on behalf of the guild. Pero yes, enroll kayo dun sa 499 sulit na sulit yun. Feeling ko yung 499 mo, parang 5,000 ang bumalik sa'yo. Yun yung importante doon. Tapos lalo na pag nakahanap ka pa ng client, tapos kahit babayaran ka nga lang ng $300 a month, $500 a month, bawing-bawi na yun. Ano na yung 499 na yun? Wag kayong matakot mag-invest. Wag kayong matakot mag-invest. Ha? Guys, kasi ganun yun. Masarap ang libre, 'di ba? Pero the best trainings are paid trainings. I'm not kidding. Hindi yung free training Hindi, marami kang mapupulot sa free training. Pero mas the best talaga ang paid training. Para mas mapabilis mo yung learning curve mo, mapa-shorten mo, 'di ba? So that's it. Again, coach, salamat on behalf of the guild and I'll see you next time again. I'll see you when I see you. So maraming salamat po mga bossing and I'll see you next Friday again para sa next podcast natin. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang to pang May, tuloy-tuloy na to. Kasi last year, October ko lang ginawa yun Parang anniversary lang yun ng ano. Pero this time, gusto ko tuloy-tuloy na siya. Every Friday. Okay? Maraming salamat guys. Salamat coach and good evening. Good evening, guys. Bye-bye. Thank you.